Binata. Nangingisda ka para sa ginintoang martilyo at pilak na martilyo na ito. Ordinaryong martilyong bakal pa rin ito. May Diyos talaga ng ilog. Diyos ng ilog. Nangingisda ako ng martilyo, Gisen. Isa talaga siyang tapat na binata. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang kritikal na martilyong pang-atake na ito. Ang pagmamartilyo ang sukdulang pinagmumula ng buhay para sa lahat ng bagay. Nakababatang kapatid, gagawin mo ba talaga ang lahat para sa pera? Kailangan yan. Isa akong mahusay na tagapag-ayos. Walang tubo na hindi ko kayang ayusin. Kaya ikaw ay isang tagapag-ayos. Nakababatang kapatid, gagawin mo ba talaga ang lahat para sa pera? Kung hindi, ano sa tingin mo sa akin? Sinasayang lang ng lokong ito ang emosyon ng kanyang katandaan. Pipilitin kitang hiwalayan ako, ikaw na anak ng aso. Ikaw at ako. Ano ang dapat nating gawin? Hindi pa nga tapos ang trabaho ko ay tapos na rin ang mga gawaing bahay. Nawalan siya ng asawa at nagkasakit. Sus Mariosep. Hahaha, tao ka ba umulto? Ako ang Diyos ng ilog, Diyos ng ilog. Binata. Nangingisda ka para sa ginintoang martilyo at pilak na martilyo na ito. Ordinaryong martilyong bakal pa rin ito. May Diyos talaga ng ilog. Diyos ng ilog siyempre. Humingi ako ng martilyo, Gitsa. Isa talaga siyang tapat na binata. Babatukan kita nitong kritikal na strike hammer. Ang pagmamartilyo ay maaaring magbigay buhay sa lahat ng bagay. Mas mabuting gamitin mo ito ng maayos. Salamat, Ginoong He. Ha! Ha 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 ha! Kritikal na martilyo. Kayang i-upgrade ng pagmamartilyo ang lahat. Ano ang ibig sabihin niyan? Subukan muna ang bakal na ito. Wow! Ang bakal ay naging ginto. Ah! Nako, ang galing talaga ng relasyon ng magulang at anak. Totoo rin ang critical strike hammer. Mula ngayon, ako, si Zufan, ay lalaban ng higit pa sa iba gamit ang aking critical strike hammer. Magandang araw, naghahanap ka ba ng bibili ng ginto? Nandito ako para magbenta ng ginto. Nako, ang laki-laking piraso ng ginto. 600 gramo ayon sa test drive. Bibigyan kita ng 500,000. Kumita ako ng 500,000 sa isang segundo. Ako ang namamahala sa talyer ng pagkukumpuni. Mga 5 o 6 na libong yuan lang ang kinikita ko kada buwan. Aabuti ng 10 taon para kumita ng ganoong kalaking pera nang hindi kumakain o umiinom. Saka ka lang kikita ng ganito kalaking pera. Nanaginip ba ako? Ito ay 500,000 na cash. Salamat. Masakit, masakit, nananaginip ba ako? Ako talaga ito, Zeus. Kumita si Fanzen ng 500,000 sa loob lamang ng isang segundo. Kumita lang ako ng 500,000 at nag-transfer ng 100,000 kay mama. Mayroon pa akong 400,000. Ang sarap sa pakiramdam na may pera. Lahat ng ito, gusto ko ring pasalamatan ang Diyos ng ilog sa pagkakaloob sa akin ng critical strike hammer. Kayang i-upgrade ng pagmamartilyo ang lahat ng bagay. Mas mabuting gamitin mo ito ng maayos. Ito kaya ang upgrade na tinutukoy ng Diyos ng ilog. Ito ang maalamat na ugnayan ni Midas. Ang bago naming kotse, na nagkakahalaga ng daan-daang libo, ay nakaparada rito. Sana hindi ako malinlang ng kung sinong kawawang lalaking nakasakay sa electric bike. Ang lakas ng loob niyang hawakan ang kotse ko. Maaari ko siyang ay bankrupt at hindi pa rin niya mabayaran. Oh, kahit ang mga nagmamaneho ng mga kotseng nagkakahalaga ng daan-daang libo ay halos mga aso na rin. Ang ilan sa kanila ay medyo kapansin-pansin. Gamitin ang critical strike hammer ngayon. Gawing purong ginto ang aking dekuryenteng sasakyan. Bulagin sila hanggang mamatay. Critical na martilyo, bigyan mo ako ng lakas.
Sus Mariosep, ang aking electric scooter ay nagkakahalaga ng 2,000 yuan. Isang hampas lang ng martilyo at naging isang luxury sports car na ito. Naku, totoo ito. Mukhang. Ang critical strike hammer na ito ay hindi galing sa mga drama sa Z. Sa halip, ito ay isang bagay. Mag-upgrade sa mas mahalagang item. Yuha! Sus Mariosep. Hindi ba't ito ang pinakabagong limited edition sports car? Ilang milyon. Kahit may pera ka, hindi mo mabibili yan. Ang mabahong tagapag-ayos na iyan. Alam mo ba kung kaninong kotse ito? Akin talaga ito. Ano? Sa iyo ang kotseng ito. Umalis ka sa daan. Kung masira mo ang kotse ko, kahit na kayo, na mga nasasakupan ng Xinjiang, ay hindi kayang bayaran ang halaga. Suminghal. Hindi ko inaasahan ito. Ako ay isang tagapag-ayos. Kaya niya talagang bumili ng sports car na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Salamat po, Diyos ko, sa pagbibigay sa akin ng gold hammer. Anong ginagawa mo, Zufan? May-ari ng lupa, nagkataon lang. Sinasabi ko sa'yo, kapatid, kahit hindi ka makabayad ng upa, hindi mo pa rin mailipat ang bus. Ito ang sarili kong kotse. Ano? Ito ang pinakabagong sports car ngayong taon. Milyon-milyon ang halaga. Saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Ako. Nanalo ako sa loto. Talaga? Talaga? Nasa akin ang mga susi at may premyo pa rin ako. Uy, bro, may kailangan akong makausap. Haha, gusto mo bang bilhin itong kotse? Naku, ikaw pala ang nagmamaneho nitong limited edition sports car. Wala itong silbi maliban sa pagpapasikat. Nagkataon na nagustuhan ng girlfriend ko ang kotseng ito. Sa kasamaang palad, limited edition lang ito at hindi ko ito mabili. Mag-aalok ako ng 3 milyon para bilhin ang kotse mo. Gumastos ng 3 milyon sa 2,000 yuan. Bobo ang sinumang hindi tatanggap sa kasunduang ito. Bayaran ng tseke para sa pagbabayad ng kotse. Salamat, haha. Kumikita ng 3 milyon kada araw. Hindi ito isang critical na strike hammer. Ito ang malinaw na Diyos ng kayamanan ko. Ito ang critical na lungsod na pinagkaloob sa akin ng Diyos ng ilog. Paggawa ng ginto sa mga scrap metal gamit ang isang hampas ng martilyo. Ginawang sports car ang electric car gamit ang isang martilyo. Ibig sabihin ba niyan ay pwedeng i-upgrade ang lahat pagkatapos ng isang critical na tama? Ano kaya ang magiging anyo ng maliit na batong ito pagkatapos itong ma-upgrade? Subukan mo. Ginawa kong mga diamante ang mga maliliit na batong ito. Gaya ng inaasahan, lahat ay maaaring ma-upgrade gamit ang isang critical na hit. Napakalaking diamante. Maaari itong ibenta sa malaking halaga. Hoy kuya! Nandito ka ba ulit para magbenta ng ginto ngayon? Hindi ako nandito para magbenta ng ginto. Gusto kong magtanong tungkol sa pag-usapan natin ang mga diamanteng kasinlaki ng itlog ng kalapati. Magkano kaya ito maibibenta? Ganito natin sabihin. Dapat ay mayroon kang diamante na kasinlaki ng itlog ng kalapati. Maaari kang bumili ng isang malaking flat sa sentro ng lungsod sa Hilaga. Ang isang malaking apartment sa sentro ng lungsod sa Hilaga ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 o 500. Ang isang diamante na kasinlaki ng itlog ng kalapati ay hindi bababa sa 1 karat. Kung ang kadalisayan ay walang kapintasan, maaaring tumaas pa ng isa pang antas ang presyo. Kaya, boss, tatanggapin mo ba ito? Kapatid, hindi na ako nagtataka na may ginto ka. Pero paano mo nagawang magkaroon ng ganito kalaking diamante? Naku, meron ka ba talaga? Naku, ang laking diamante ay isang pambihirang kayamanan. Naku, ang laki naman. Mga boss, pwede po ba kayong magbigay ng estimate ng presyo? Ibebenta ko kung angko. Naku, ang laki-laking diamante. Ito ay katulad ng nasa korona ng reyna ng Inglaterra. Halos magkapareho lang ang laki nila. Gayunpaman, medyo kulang ang pamamaraan at kalinawan ng pagputol. Kailangan mong kumilos. Bibigyan kita ng 5 milyon. Magbayad na. Hahanapin kita kapag mayroon ka ng 5 milyon. 5 milyon ang nadeposito sa iyong account. Pakisuri po. Salamat. Sandali lang para maging tapat. Mayroon akong higit sa isa. Mayroon ding bahay subasta ang tindahan ng ginto. Kung maginhawa para sa iyo, maaari nating iwanan ang ating mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Kung may magandang mangyayari sa hinaharap, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Ang pangalan ko ay Masyang. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Kuya Ma. Ako si Zufan,
little maaalis na ako. Ito ang nagbigay daan sa charter flight hammer. Kaya kong kumita ng milyon-milyon sa loob lang ng ilang minuto. Sa ganitong bilis, hindi ito magtatagal. Makakasama ako sa listahan ng mga mayayaman sa Forbes. Anong ginseng na isang siglong gulang na? Sige, magpapadala ako ng tao para maghanap dyan ngayon din. Galit siya. Hoy, maamang bata, gusto mo ba ng ginseng na isang siglo ng gulang? Kung gusto mo, pwede ko itong ibigay sa iyo ngayon. Mayroon ka bang ginseng na 100 taong gulang na? Meron ako. Seryoso ka ba? Pero wala ako niyan sa ngayon. Kung gusto mo, personal ko itong ihahatid sa iyo mamayang hapon. Kung talagang isa itong ginseng na 100 taong gulang na, sabihin ang presyo mo. Matigas ang ulo ng kapatid kong si Ma. Hintayin mo ako. Bihira ang isang ginseng na isang siglong gulang. Ngunit ang ordinaryong ginseng ay mabibili sa mga pamilihan ng gulay. Critical strike hammer lang ang kailangan kong gamitin. Madali kang makakapag-upgrade sa isang siglong gulang. Maaari kayang maging isang ginseng na isang siglong gulang ang maliit na bagay na ito. Ito na ang sandali para magdesisyon. Ngayon na ang sandali para masaksihan ang isang himala. Ang hitsura ng taong ito ay malamang mahigit 100 taong gulang na. Nakuha mo na ba ang ginseng, Kuya Ma at Kuya Zufan? Natanggap ko na. Sasabihin ko na sana na ipapadala ko na lang sa iyo. Ang galing! Ang galing! Ipadala mo muna sa akin ang lokasyon mo. Susunduin kita diretso. Dumiretso tayo para iligtas ang matandang lalaking nagbabantay sa pamilyang Ho. Ho pamilya! Hindi nakakapagtaka na siya ang pinakamayamang tao sa Bicheng. Tunay na kahanga-hanga ang villa na ito. Mag-iipon ako ng 100 milyon sa loob ng ilang araw at bibili rin ako ng isa. Dumating na ang panganay na binibini at ang pangalawang yaong master. Nabalitaan kong mayroon kang ginseng na isang siglo ng gulang. Isa ka lang simpleng tagapag-ayos. Paano nga ba nagkaroon ng isang ginseng na isang siglo ng gulang? Maaari kayang gumamit na lang sila ng labanos para mabuo ang mga numero. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng panlilinlang sa pamilyang Ho? Ginseng ba ito na isang siglo ng gulang? Madali mo itong mapapa-assess. Ang mabango at walang kapintasang luwan na ito. Hindi lamang ito isang ginseng na isang siglong gulang. Bukod dito, ito ang pinakamahusay na ginseng. Diyos ng Bondo, pangalanan ang iyong presyo. Kukunin ko itong ginseng sa estante. Gusto ko itong ginseng sa halagang 1 milyon. Ito ay tseke na nagkakahalaga ng 1 milyon. Kung maililigtas mo ang lolo ko, malaking tulong ang nagawa mo para sa pamilyang Ho. Kung may kailangan ka sa hinaharap, ipaalam mo lang sa akin. Ginoong Al, ngayong yumaman na siya, maupo ka muna at uminom ng tsaa. Ginantimpalaan ako ni Tio Ho ng pagkain. Dinadala tayo ng buhay dito at pagkatapos ay magpapaalam tayo. Sandali lang. Ano ang ibig mong sabihin dito? Umupo po kayo. Uy, wag mo nang idamay yan. Isang mayamang pamilya tulad ng pamilyang Ho, dapat laging maging maingat ang isa. Sigurado akong walang mali sa buhay ko. Saka lang nila tayo papayagang umalis. Totoo naman, habang yumayaman ang isang tao, lalo siyang nagiging mahiyain. Sana ay masiyahan kayo sa inyong pagkain. Masarap. Ang iyong tasa ng tsaa pa lang ay nagkakahalaga na ng mahigit 1 milyon. Napakadaling pasayahin ang nanay mo. Sapat na ang 10 milyon para sa ilang tasa ng tsaa. Kailangan ko pang magtrabaho ng mas maigi para kumita ng pera. Jade ito. Gayunpaman, ito ay buto lamang ng sitaw. Tingnan mo, napakaliit ng berdeng lugar. Wala itong halaga. Ito ang napanalunan ng second master sa palengke ng sugal kahapon. Mukhang wala na talaga itong gaanong halaga ngayon. Pero kung i-upgrade ito ng aking critical strike hammer, talagang walang katumbas na halaga dahil ito ay walang kwenta. Maaari mo ba itong ibenta sa akin? Depende iyan sa kung ano ang iniisip ng pangalawang guro. Ibibigay ko ito sa iyo. Ang dekalidad na item na ito. Para sa akin, hindi ito karapat-dapat gamitin bilang suporta sa paan ng mesa. Ibibigay ko ito sa iyo kung magustuhan mo. Ang inosente niya, talagang walang kaalam-alam. Kahit ang isang batong walang halaga ay karapat-dapat pahalagahan. Kumalma na ang matanda, maaari ka nang umalis. Paalam, naku hindi. Hindi na kita makikita pang muli. Pagkasamid. Grabe, ganito ba ang hitsura ng totoong Jade? Kunin ang mga litrato at ibenta ang mga ito kay Little Nanay. Maliit na nanay, matutulungan mo ba akong masuri ang halaga ng jadete na ito? Mainit at makinis ang haplos, walang kapintasan. Ang jade na ito ay talagang sulit sa pera.
Pakanin si Zufan. Nasa iyo na ba ngayon ang piraso ng jade na iyan? Kung hindi ako nagkakamali, iyan ang imperial na berde. Maaari mo bang sabihin sa akin? Syempre, maaari mo itong ipadala ng direkta sa akin. Ipapadala ko agad sa iyo ang address ng auction house. Bahay subasta ng Sansitang. Ang tekstura ay kasing pino ng isang paste. Mayaman at matingkad ang kulay. Ito ay isang mataas na uri ng Imperial Green Jadate. Matagal na akong nakikipaglaban kay Jade. Napakagandang Jadate na may kakayahang magpanatili ng tubig. Ang mga ito ay lubhang bihira. Kuya Ma, pwede po ba kayong magbigay ng tantiya? Kung maaari, gusto ko agad. Magkapatid na Zufan, napag-isipan mo na ba ng mabuti? Bihira at mahirap makuha ang ganitong uri ng Jade. Ayos lang naman na itago ito bilang pamana ng pamilya. Magaling si Jade. Pero para sa akin, hindi pa rin ito kasing ganda ng totoong ginto at pila. Napakalaking piraso ng Imperial na berde. Kung isusubasta ito sa isang bahay suguan, kahit ganito lang ang halaga nito. 5 milyon. Kung makakasalubong mo ang isang taong may 50 milyon na hangal at mayaman, malaking pera na yan. Hindi lang yan karami, kung ganoon ay aabalahin pa kita, Kuya Ma. Bakit? 50 milyon iyan. Hindi ko inaasahan na ganito kahalaga ang piraso ng jade na ito. Dumating na si Ginoong Ma at ang pamilyang Ho. Ano? Lahat ng magkakapatid. Anong ginagawa ng pamilya Ho dito? May problema kaya sa ginseng? Bakit? Hindi. Nagpapakatanga ka talaga, no? Personal na dumating ang biyenan ko. Kinailangan pa nilang magpadala ng isang tao para magulat nito. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para magbenta ng mga gamit, Diffie. Ano kaya ang magagandang bagay na maaaring mayroon ang isang mahirap na tagapag-ayos? Hindi talaga sila takot na takpan ang dila ni Dasha. Guru Hu. Siya ay Imperial Green Jade. Galing ito sa bahay subasta. Tama iyan. Mayaman pero hindi maitim. Istiloso ng hindi nagiging bastos. Ang jadate na ito ay may mahusay na translucency. Magandang produkto yan. Hindi na kailangan ng subasta. Ngayon, siya na ang batang Panginoon. Ito ay 100 milyon. Sa tingin mo ba magkukulang ako sa pera mo? Salamat, Maje. Ano ang ibig mong sabihin dito? Tiyo, hindi mo pa rin ba naintindihan? Siya ang nagtitinda nitong jade. Maraming salamat kay Tio Hu para sa kanyang maliit na layunin. Mga benta ng paisa-isa. Ito ang kilalang patriarka ng pamilyang Ho sa Bicheng. Sinasabing nakalusot sila sa sunod-sunod na bala. Tunay ngang kakaiba ang kanyang aura. Pero bakit ganoon niya ako tinititigan? Ayokong mabawi ang isa. Haha, nakakatuwa naman yan, binata. Ano ang pangalan mo? Haha, Zufan, Matandang lalaki, naparito ako ngayon upang magpasalamat sa iyo. Maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ng matanda. Ito ay isang makinang na perlas na aking, isang matandang lalaki, ay lubos na pinahahalagahan. Ituring mo itong tanda ng aking pasasalamat. Tanggapin mo sana ito. Gumastos na si Miss Ho ng 0 milyon para bilhin ito. Parehong pera at kalakal. Wala tayong utang sa isa't isa. Hindi ko matatanggap ang makinang na perlas na ito. Paano mo nagawang patayin ang matandang ito? Nagkakahalaga lamang ng 0 milyon. Naku, hindi ako. Dahil sinabi ito ni matandang Guru Ho. Tanggapin mo na sana. Hindi ba nararapat na tanggihan ang isang regalo mula sa isang nakatatanda? Maraming salamat po, Ginoong Ho. 3 araw na lang at ika-negatibo 80 kaarawan na ng lolo ko. Kung may oras kayong dalawa, ikalulugod naming mabisita kayo. Hoy, sigurado. Salamat, Xiao Fan. Kung gayon, hihintayin kita sa handaan ng kaarawan. Bakit? Hahaha, baguhan. Huwag basta-basta tumanggap ng kahit anong basura bilang kapalit pagdating ng panahon. Gaya ng inaasahan kay matandang Guru Ho. Napakabukas pala, isa talaga itong makinang na perlas. Maaari bang ibenta ang bagay na ito kapalit ng pera? Lalo na ang katotohanan ito ay isang regalo mula kay matandang Guru Ho. Ang kumikinang na perlas na ito ay walang katumbas na halaga. Hindi ko rin ito kayang bilhin. Mas mabuti na iyon kaysa sa basta pagbibigay lang sa akin ng ilang maliliit na layunin ng direkta. Dapat makontento ka. Hindi ko pa nga nakikita kung ano ang hitsura ng isang makinang na perlas. Ito ay isang kumikinang na perlas. Tama ba yan? Ito ay isang regalong personal na ibinigay ni matandang Guru Ho. Posible kayang peke ito. Kuya Ma, hindi ako nakapag-aral ng maayos, kaya huwag mo akong subukang lokohin. Malinaw na laruan ito ng isang bata. Kung ito ay isang makinang na perlas, nilunok ko ito ng buo. May mali siguro, kahit wala akong masyadong komunikasyon kay Iho. Pero ang reputasyon niya ay palaging napakaganda. Hindi ko gagawin ang mga ganyang bagay para lokohin ang mga tao. Malamang ninakaw at iginuhit ito ng isang tao. Ay, nga pala, alamin natin sa pasinayang salusalo. Xiao Fan, hindi mo talaga tatanggapin itong bolang salamin. Sa harap ng napakaraming tao, ibigay natin ulit ito kay Ho. Kuya Ma, huwag kang mag-alala, may tiwala ako sa iyo. Tapos na. Wow, ang galing ng makinang na perlas na ito.
Talaga bang naglakas loob kayong pumunta? Ang sitara at espada ay personal na inihandog ni matandang guro ho. Kung hindi tayo pupunta, hindi ba't sinasampal natin sa mukha si matandang guro ho? Hindi lang iyon. Nagdala rin ako ng regalo para kay Emily ho. Malinaw na regalo ito mula sa matandang lalaki. Ang kapal ng balat mo. Ibinigay pa nga nila ito sa matanda bilang regalo. Kung hindi mo kayang magbigay ng regalo, umalis ka na rito ngayon din. Iswe, pangalawang guro ho. Bakit ka ba kinakabahan? Sino ang kinakabahan, tiyo? Tatay, bakit ka lumabas? Nabalitaan kong nandito si Xiao Fan. Lumabas ako para sunduin siya. Ano bang ginagawa mo kanina? Ginoong Ho, ilang minuto lang kaming nakausap ni Master Ho. Nagdala ako ng regalo. Dalangin ko ang iyong mabuting kalusugan at mahabang buhay. Mga evergreen na pino at sipres. Haha, mabuti, mabuti, mabuti. Ito ang makinang na perlas na ibinibigay ko sa iyo, matandang lalaki. Bakit mo pa ito pinabali? Matandang guro ho, ang kumikinang na perlas na ito ay regalo mo. Ibinigay ko lang ito sa iyo. Hindi ba tinatawag lang itong pagnanakaw ng mga bulaklak para ialay kay Buddha? Haha, magaling na bata, maalalahanin yan. Except, Lolo Hu, sa tingin ko karamihan sa mga tao rito ngayon. Ngayon lang ako nakakita ng makinang na perlas. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito? Hayaan mong makita ng lahat kung ano ang mabuti. Hindi, naku hindi. Gusto kong magsabi ng ilang salita kay Xiaobai. Tara na, bilisan na natin. Sige, bilisan mo at magpunas ka ng mga kamay mo. Zufan, ano nga ba ang eksaktong sinusubukan mong gawin? Ang makinang na perlas na bigay sa akin ng aking lolo ay pinalitan mo. Tama iyan. Pinalitan ko ang makinang na perlas. Sabihin mo sa matandang lalaki ngayon. Pinayuhan siyang huwag buksan ang kahon ng pulis sa publiko. Huli na ang lahat. Sa oras na ito, kahit para lang iligtas ang mukha, ipapakita rin ni Lolo Ho sa publiko ang makinang na perlas. Gayunpaman, ngayon, kung handa mong ibalik ang kumikinang na perlas na iyon, matutulungan kitang pagtakpan ito. Ibinigay ko ang makinang na perlas. Iyan. 200 milyon. Ninanakawan mo ako. Ang matanda ay nagnais ng isang makinang na perlas. Kahit bigyan kita ng 200 milyon, maaari mo ba itong ilabas? Pumunta ako sa Night Pier. 200 milyon para sa iyo. Bigyan mo ako ng kumikinang na perlas. Ang saya magtulungan. Tiyo Zhao. Gusto ni Lolo na bilisan mo. Sige, pumunta na tayo doon ngayon. Tara na. 200 milyon ng madali. Ngayon, isa na akong bilyonaryo. Ito na ba ang simula ng gabi? Ang ganda-ganda nito. Xiao Fan, hindi itong makinang na perlas ang ibinigay ko sa iyo. Pero mas malaki pa sa isa na iyon. Mas maliwanag pa. Napaka-thoughtful mo naman. Mula ngayon, si Zufan ay magiging isang pinarangalan na panauhin ng pamilyang Ho. Sino mang maglakas loob na apihin siya, kakalabanin nila ang pamilyang Ho. Ito ay isang hindi inaasahang panganib. Sa suporta ng pamilyang Ho, makakatipid dito sa iyo ng maraming problema sa hinaharap. Lolo, malapit na po kayong maupo. Oh, Zufan, isa ka talagang makinang na perlas. Sobrang nag-alala ako sa iyo noon. Paano naman yan? Nagulat? Hindi inaasahan. Xiao Fan, Yitsen, tinatago mo talaga ang tunay mong kakayahan. Isang makinang na perlas ay sapat na upang maakit ang loob ni matandang guro Ho. Malapit na kitang ampunin bilang aking inaana. Pero si Xiao Fan ang tinutukoy ko. Saan mo nakuha ang kumikinang na perlas na iyan? Aba, mga kabataan, may maganda akong dala dito. Gusto mo ba? Yitsen, anong magandang bagay yan? Ipakita mo sa akin. Ito ay isang banal na artifact na ipinamana mula sa aking mga ninuno. Mga gawa ni Huatuo. Kung gusto mo, ang isang subo ng sarsa ay nagkakahalaga ng 5 milyon. 5 milyon, nakikita mo akong malaking bentahe. Ha. Ganun na ba ka-unprofessional ang mga scammer ngayon? Ayon sa aklat na ipakibigay mo sa akin ang lahat ng iyong koneksyon. Malinaw na peke ito, lalo na ang 5 milyon. Hindi man lang ito nagkakahalaga ng 50 yuan. Tara na, huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Kayong dalawa, maglakad lang kayo ng 50 metro, ayos lang yan. 2 araw na akong hindi kumakain. Maawa ka na lang sa akin. Sige, salamat. Naway ikaw, bilang isang mabuting tao, ay mamuhay ng mapayapa. Hoy Xiao Zhao, hindi ka ba natatakot na baka manloloko talaga siya at lokohin ang pera mo? Nabasa na ako ng ulan dati. Kaya ngayon ay mayroon na tayong kakayahan. Gusto ko ring humawak ng payong para sa iba. Kahit manloloko pa siya, tatanggapin ko. Isa akong lalaking may hawak na critical na strike hammer. Kahit peke ang librong ito. Pero paano kung mangyari talaga ito pagkatapos ng pag-upgrade? Ngayon na ang sandali para masaksihan ang isang himala. Mukhang totoo ito kahit papaano. Siguro dapat ko rin itong subukan. Ito ang pinakamalaking klinika ng tradisyonal na
manggagamot na Tsino sa Bichang. Sinasabing, ang kilalang manggagamot ng bansa, si Ihuzong, ay nagsasagawa ng medisina rito. Naniniwala akong hindi kailanman mabibigo ang critical strike hammer. Ito siguro ang totoong libro ni Qin Lang. Hoy, kumusta? May sakit ka ba? Hindi ako pumunta para makita ang mga sundalo. Narito ang isang bagay na maganda na tiyak na magugustuhan mo. Ano? Ito ang maalamat na aklat medikal na iniwan ng maalamat na manggagamot na si Huatuo. Aklat ng King Nang. Aklat ng King Nang. Saan nanggaling ang manlolokong ito? Paano nila nagawang gamitin ang isang aklat tulad ng King Nang manual para linlangin ang mga tao? Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Hoy, hindi mo kaya yan. Hoy, hayaan mo si Tio Una gawin yan. Tiyak na makukumpirma niya na ako nga si Tio King Nang. Gusto mo pa rin bang makita si Old Wu? Sino ang gustong makita ang matandang ito? Nako, napakamanloloko talaga ni Enlit Wu. Gumamit talaga siya ng aklat na pinamagatang King ng Shu upang mandaya at linlangin ang mga tao. Iksad, hipag. Alam mo ba na ang King ng book na ito ay isang aklat na garantisadong kalidad mula sa komunidad ng medisina? Nawala ito ng 1,000 taon. Paano kaya ito maaaring nasa iyong mga kamay? Makikita mo kapag tiningnan mo. King ng Shuhulao. Tiyak na peke ang aklat na ito tungkol sa dinastyang King. Sinungaling siya. Palayasin ko siya ngayon din. Totoo ito. Ito ay isang tunay na aklat ng King Nang. Saan mo nakuha ang librong ito? Pamana ito ng pamilya. Hahaha, ang galing naman. Mahigit 1,000 taon, muling lumitaw ang aklat ng King Nang. Tutal, ang aklat ng King Nang ni Master Wu ay nawala na sa loob ng 1,000 taon. Kung may sinumang sadyang magsinungaling, nadismaya ka ng walang dahilan. Lumanggu, iligtas mo po ang anak ko. Yunming, bakit ngayon mo lang pinapunta ang bata? Masyado siyang nalaso ng husto. Wala akong kapangyarihang tumulong. Paano kaya? Ginoong Gu, pakiligtas si Tongtong. Uy, Ginoong Gu, kumusta naman? Tingnan ang aklat ng King Nang. Mayroon bang mabuting paraan? Ang aklat ng King Nang. Paggamot sa pagkayod ng buto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang aklat na ito. Naitala pa nga nito ang kumpletong mga tagubilin sa pagpapatakbo. Magaling! Nakaligtas silang lahat. Paggamot sa pagkayod ng buto. Ito kaya ang paraan na ginamit ni Huatuo para mapalakasiguan niyo noon. Walang dapat sayangin na oras. Maghanda ka na para sa operasyon. Agad ko siyang ginawa ng bone scraping treatment. Huwag mag-alala. Magiging maayos din siya, ha? Kumusta ang anak ko, Ginoong Gu? Tapos na ang lahat ngayon. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay magpahinga at magpagaling. Magaling iyan, salamat Ginoong Gu. Salamat, Ginoong Gu. Dapat kang magpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya na nagpadala ng aklat ng King Nang. Ginamit ko ang pamamaraan ng pagkayod ng buto para maalis ang lason sa kanilang lahat. Siguradong mamamatay siya. Sige, salamat. Dapat mong bisitahin ang bata. Binata, lubos kong hinahangaan ang aklat na ito na medyo maliit lang ang pagkakahawa. Ibebenta mo ba ito sa akin? Sigurado. Isa kang nangungunang figura sa tradisyonal na medisinang Chino. Ang aklat na ito, magagawa lamang nito ang pinakamalaking papel nito sa iyong mga kamay. Hoy, hindi ko ito tatanggapin ng walang dahilan. Mula ngayon, 50% ng taunang kita ng klinika ay mapapasa iyo na. May mga 2 o 3 maliliit na layunin. Kung gayon ay magalang akong susunod. Hahaha, yun. Halika at pirmahan mo ang iyong pangalan. Mula ngayon, ang klinikang ito ay magiging kalahati na lamang sa iyo. Haha. Kumikita ng 2 hanggang 300 milyon bawat taon. Yese, ipinapakita ng lingguhang chart ko na mas malapit na ako sa pinakamataas na tao. Maiintindihan ko na rin sa wakas. Parang nakamit ko ang ilang maliliit na layunin sa isang araw lang. Ang sarap sa pakiramdam nito. Pakainin si Nanay Xiaofan. Nagpadala sa iyo si Nanay ng ilan. Kamote na itinanim ng aming sariling pamilya. Dapat dumating ito ngayon. Tandaan mong kunin ito. Naiintindihan ko po, Nay. Dapat alagaan ninyong mabuti ni Tatay ang inyong mga sarili sa bahay. Kumikita na ako ngayon, kaya huwag mo akong masyadong alalahanin. Alam na ni Mama, mukhang kailangan ko ng bumili ng bahay sa lalong madaling panahon. Dalhin ko ang mga magulang ko rito para alagaan sila. Ginoo, pakitanggap po muna ang inyong pakete. Salamat!
Bakit? Ang kamote na itinanim ng mga magulang ko ang pinakamasarap pa rin. Ang critical na strike hammer na ito ay kayang mag-upgrade pa ng ginseng. Ano ang magiging upgrade ng kamote? Wow, ang laki na ng kinalabasan. Kung ang kamote ay maaaring lumaki ng malaki, lalaki rin ba ang ibang mga butil? Bakit? Ano ang nangyari? Tila hindi nagbago ang trigo. Hindi tama yan. Hindi kailanman sumasama ang critical hammer. Ibig bang sabihin nito ay kailangan nating itanim ang mga butong ito? Makikita lamang ang mga pagbabago pagkatapos ng ani. Okay, ngayon kailangan na lang nating hintayin ang pagsibol ng mga buto. Sus Mariosep, ano ang nangyayari? Wow, ang mga tanim na trigo at palay na ito ay mahigit 1 metro ang taas. Sino ang magsasabi? Maliit na nanay, nakakita ka na ba ng mga halamang trigo o palay na mas matangkad pa sa tao? Xiao Fan, nakita mo ba? Hintayin mo ako, malapit na ako. Naku, may mga taong naniniwala talaga dyan. Palagi kong iniisip na ang dahilan kung bakit sila matangkad ay masyadong mababa kasi ang kisam. Sa tingin ko rin. Sabi ko naman sa'yo, surpresahin mo ulit ako. Bakit? Wala ba kayong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa pamilyang Hu? Kontakin si Huyaw ngayon. Si Huyaw ay nagmamay-ari ng isang kumpanya ng teknolohiya. Siya, tiyak na magiging interesado ka sa dalawang halamang ito ng trigo at palay. CJ, si Binibining Hu na iyan. Pwede ka bang pumunta sa bahay ko? Ang pamilya ko ay may mga halamang palay at trigo na kasing taas ng isang tao. Ano ang ibig sabihin ng pagsasabit niya nito? Baka isipin niyang niloloko mo siya. Saan mo nakuha ang mga buto? Binili ko ito sa isang nagtitinda sa tabi ng kalsada. Pagtatanim para sa kasiyahan, hindi ko inaasahan na ganito pala kaganda ang paglaki nito. Dadalhin ko itong mga butil ng bigas at trigo para sa pananaliksik. Kung ang parehong binhi ay maaaring mapalago, paano nalugmok ang China sa ganito kababang posisyon sa loob ng libu-libong taon? Mga magagandang hangarin, makakamit niyan. Iksat, kung maihiling ako. Ano? Gusto kong gamitin itong mga buto ng trigo at palay. Maganda ang kumpanya ng teknolohiya na namuhunan sa pamilyang Hu. Bibigyan kita ng 0% ng equity sa kumpanya ng teknolohiya. Ang taunang dibidendo ay nasa humigit kumulang 500 milyon. Ipapakuha ko na lang sa iyo mamaya. Ipapadala ko sa iyo ang kontrata pagkatapos kong matanggap ito. Kailangan mo lang pumirma. Isang kasiyahan ang makipagtulungan sa iyo. Masayang kooperasyon. Kritikal na martilyo ng pag-atake. Nako, mas magaling ka pa pala sa pag-akit ng kamalasan kaysa sa Diyos ng kayamanan. Mula ngayon, kailangan na kitang tratuhin na parang isang maharlika. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Halos 1 bilyon ang kinita mo sa akin. Panahon na para bumili ng malaking bahay at isama ang mga magulang ko rito. Ginoong Zew, ang villa na ito ay may kabuang bakuran na 2,000 metro kwadrado. Sabik na sabik ng ibenta ang may-ari ng bahay. Kaya ngayon 300 milyon na lang ang kailangan natin. Mabibili mo ito ng buo. Bilhin ang set na ito. Matutulungan mo ba akong kontakin ang may-ari ng lupa? Kailangan kong tapusin ang mga proseso sa lalong madaling panahon. Darating na agad ang may-ari ng bahay. Ginoong Stinky. Kaya ikaw ang bumibili nitong villa. Isang pagkakataon nga naman. Ay, nga pala, kumusta na ang paggaling ng anak mo? Gumuho na ang aklat mo ng paglilinis. Bagamat gumaling na ang lason sa kanilang lahat. Pero sinabi ni Gi-woo na mula ngayon ay makakaranas na lamang siya ng malalang sakit. Malamang hindi na niya kayang mamuhay na parang isang normal na bata. Wala na bang magagawa si matandang Woo? Kasalukuyang nagsasaliksik si Iwoo. Ang pamamaraan ng pagpino ng Giyuandan sa aklat ng King Nang. Kung ito ay matagumpay na mapapabuti, pagkatapos ay maaaring maibalik ang lahat sa dati.
Kaya magkakilala kayong dalawa. Pagkatapos ay maaari na tayong magpatuloy sa paglilipat ng pagmamay-ari. Nakalimutan ko ang mga pamamaraan. Sige, nakalimutan ko talaga. Ginoong Zhao, dahil ikaw ang gustong bumili nitong bahay. Pagkatapos ay napagpasyahan kong ibaba ang presyo ng isa pang 100 milyon. Salamat, Ginoong Zhao. Binabati kita sa pagiging isang pinahahalagahang may-ari ng bahay sa Bicheng Yipin. Hindi ko kailanman inakala na makakalipat ako roon. Bicheng Yipin, isang lugar ng pagtitipon para sa mga nangungunang elite sa Bicheng. Ang mga muebles sa villa ni Iziu. Lahat ng mga ito ay pasadyang ginawa mula sa ibang bansa. Para sa iyo ang lahat ng iyon. Kailangan kong bumalik at alagaan si Tongtong. Aalis na ako ngayon. At B, maaari ba akong sumama sa iyo para manood ng Tongtong? Kumusta si Hulao Tongtong? Maililigtas ang buhay ko. Gayunpaman, nasira ang kanyang mga meridian. Kung walang Gyuan Pil, unti-unting hihina ang kanyang kalusugan. Elder Wu, ang iyong Gyuan Dan ay pino. Bakit? Ang paraan ng pagpino na naitala sa love pouch. Masyadong pangkalahatan. Maraming halamang gamot ang naubos na. Gumamit ako ng mga halamang gamot na may parehong epekto sa medisina bilang pamalit. Ang pildoras na nagbabalik na pinagmulan ng Departamento ng Pagpino. Hindi mahusay. Wala itong silbi. Maaari ko bang makuha itong bote ng mga tabletang longan? Kunin mo. Mayroon pa akong ilan dito. Critical na martilyo. I-upgrade ang 2 karaniwang uri patungo sa 2 advanced na uri. Maaari pa nitong mapabuti ang mga ordinaryo. Bisa ng gamot. Nako, ito na kaya ang totoong returning origin pill? Mayaman sa aroma ng gamot, ito ay nakakapresko at nakakaaliw. Pero paano ko ito mabeberipika? Membership slip ba talaga ito? Hindi nakalock ang pinto, pasok ka. Ginoong Zhao, pasensya na sa abala mo. Sinabi ni Tongtong na talagang gusto niyang pumunta at magpasalamat. Kumusta Tongtong? Ang pangalan ko ay Zufan. Tawagin mo na lang akong Tio Zhao. Tio Zhao, salamat sa pagliligtas ng buhay ko. Gustong-gusto ko rin yung teddy bear na binigay mo sa akin. Ito ay mga hugis osong cookies na ginawa namin ng nanay ko. Ibigay mo kay Tio Zhao. Salamat, Tongtong. Tongtong, ito ang candy na binili ni Tio Zhao. Subukan mo at tingnan mo kung maganda. Nako, Tio Zhu, nakakatakas yung candy na binili mo. Nakatakas agad ito pagkapasok sa bibig ko. Hindi ko nga masabi kung matamis ba iyon o hindi. Natutunaw sa iyong bibig. Ito ang tunay na itlog ng longan. Mga ubas. Maaari kayang peke ang na-upgrade na rejuvenation pill mula sa Critical Strike Hammer. Kumusta si Hulao Tongtong? Ayos lang ba siya? Kakaiba. Kakaiba. Anong problema ni Matandang Wu? Ang enerhiyang nawala dahil sa sakit ay nabawi na naman. Ginoong Wu, totoo ba ang sinabi mo? Pero bakit siya sumuka ng dugo? Ano ang kinain niya bago siya sumuka ng dugo? Binigyan ko siya ng candy. Ito ang listahan ng pagbabalik sa pinagmulan. Paano ka nakakasiguro na ito ang Gyuan Dan, pagbabalik sa pinagmulan na pormasyon? Kulay na parang gininto ang bordadong mga sanga. Nakakapagpaginhawa ito sa iyong pakiramdam. Ito ang paglalarawan ng Gyuan Pill sa aklat ng King Nang. Nako, isa lang ang nakain nila. Karamihan sa mga napinsalang meridian ay nakabawi na. Sa ganitong bilis, mabilis siyang. Pagkatapos ay maaari na siyang tumakbo at tumalon tulad ng isang normal na bata. Ang explosive hammer ay isang tagumpay. Nag-upgrade na ako sa totoong Gyuan Dan. Nako, gutom na ako. Mahal kong nanay, babalik ako at magluluto ng pagkain para sa iyo at dadalhin ko agad dito. Nay, mas maayos na po ang kalagayan ko ngayon, gusto ko nang umuwi. Ang sarap talaga ng Tongtong. Mabilis na magpasalamat kay Tio Zhao. Siya ulit. Salamat, Tio Zhao. Walang anuman.
Ito, Tio Zhao, mayroon akong 3 candy pa. Tandaan na kumain araw-araw. Panatilihing nasa maayos na kondisyon ang iyong katawan. Naiintindihan ko, Tio Zhao. Salamat, Ginoong Zhu. Ito ang 200 milyon na ibinigay mo para sa pagbili ng bahay. Ngayon, ibabalik ko na ang lahat sa iyo. Ang villa na iyon, ituring mo ito bilang isang regalo ng pasasalamat sa pagliligtas sa anak ko. Para sa iyo ito. Sige, tanggapin mo na lang. Siya ang panganay na anak na babae ng pamilyang Shi Jiayun sa Bichen. Walang kwenta sa kanya ang isang villa. Kung kinakailangan sa hinaharap, maaari mo akong hanapin sa Bicheng Yipin anumang oras. Hoy hoy! Xiao Fan, mayroon ka pa bang rejuvenation pill? Kaya, dapat mayroong 1-0 sa kanila sa iyong kamay. Gusto ko silang lahat. Matandang Gu. Maaari kitang bigyan ng mga tableta ng longan. Totoo ka talaga. Pero may isa akong kondisyon. Ikaw pala, bibigyan ako ng takdang dami araw-araw mula ngayon. Makikilala mo si Guyo Andan pagkatapos. Kapalit, binibigyan kita ng walang kapintasang Guyo Andan araw-araw. Paano kaya kung hatiin natin ang kita ng 50 paghahati 50? Pero mayroon ka ng perpektong araw ng bagong taon. Bakit mo pa rin gusto yung mga produktong hindi maganda ang kalidad na ginawa ko? Huwag kang mag-alala, sabihin mo lang kung ayos lang ba o hindi. CJ, kasunduan yan. Maaari muna nating subukang maglunsad ng isang batch. Kung magiging maayos ang lahat, mapapalawak natin ang merkado. Ang ganda ng returning origin pill na ito. Kapag nailabas na ang balita, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Martilyong pang-ataking kritikal, o Diyos ko ng kayamanan. Talagang nagsikap ka nitong mga nakaraang araw. Maliligo ako at magsusunog ng insenso para sa iyo. Ituturing kitang parang isang mahalagang kayamanan. Kumusta ang individual na benta ng teller na iyon? Sobrang sikat nito. Nakuha na ang unang batch ng mga order ng teller. Ibabahagi ko na ngayon ang unang batch ng kita. Ililipat ko muna sa iyo ang 600 milyon. Nakabenta ako ng 600 milyong halaga ng mga produkto sa loob lamang ng ilang araw. Oolong, isa kang henyo sa marketing. Ang teller slip na ito ay isang nakapagliligtas buhay na himala ng gamot. Sa tingin ko pa nga ay baratilyo ito. Naipadala ko na ang pera, pakitingnan naman. 600 milyon ang nadeposito sa account mo. Pakitingnan ang iyong inbox. Malapit na akong magnegatibo 1 bilyon sa account ko. Ngayon, ako na ba ang naging taong pinakakinaiinisan ko? Sa sobrang kawawa nila, pera na lang ang natitira sa kanila. Sino si Zufan? Mayroon ka bang bagong taon? Maaari mo bang iligtas ang lolo ko? Papunta na ako ngayon din. Naku. Shufan at Guyuandan. Isa lang dito ang kailangan kainin ni Guyuandan. Ano nang dahilan ng pagtayo mo dyan? Tulungan mo akong pakainin si lolo ng gamot. Paalisin mo rito ang walang hiya na to. Ito ay talagang ginamit bilang isang inabandunang minahan ng ginto. Naloko ng 500 milyong yuan. Nawalan ako ng mukha dahil dito. Magkukunwari na lang akong wala akong anak na bobo na katulad mo. Umalis ka na. Labis ang pasasalamat ni Lolo para sa rejuvenation pill na dinala sa kanya ni Zefan. Kaya ka mabilis nakabawi. Hindi ka na dapat ma-excite ulit. Ay, Xiao Fan, iniligtas mo ulit ang buhay ko. Hindi ko nga alam kung paano ka pasasalamatan ng sapat. Hindi kailangang mag-alala si Ginoong Hu. Narinig ko lang na binanggit mo ang mga inabandunang minahan ng ginto. Ano ang nangyari? Itinatag ang Huzhao. Bumili ako ng isang inabandunang minahan ng ginto sa halagang 500 milyong yuan. Hindi kapos sa pera ang pamilya Hu ko. Pero ang mapahiya ng ganito, hindi ito bibitawan ng pamilya Hu. Baka matulungan kitang kumalma. Kahit ang minahan ng ginto ay minahan pa rin. Pagkatapos mag-upgrade gamit ang Berserker's Hammer, siguro pwede itong i-upgrade para magpakita ng bagong ugat ng mineral. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa pamilyang Biche. Mas mabuting huwag ka nang makialam sa gulo na ito. Ipapaayos ko na lang kay Ayaw. Hindi kasing husay ni matandang guro Hu. Ibenta mo sa akin ang abandonadong gusaling iyan. Xiao Fan, anong sabi mo? Ikaw mismo ang nagsabi. Hindi na babawiin ang iyong salita. Salita ng isang Ginoo. Hindi makahabol ang 4 na kabayo. Hindi ba't gumastos ka ng 500 milyon para bilhin yan? Kaya ko itong bilhin pabalik sa halagang 600 milyon. Hindi sapat ang 600 milyon. Tay, sapat na ang 600 milyon. Kaya pa rin natin kumita ng 100 milyon, diba? 400 milyon? Ano? 400 milyon? Saan ka maaaring mawala ng 100 milyon? Si Xiao Fan, na nasa negosyo noon, ang nagligtas ng buhay ko. Mahigit 100 milyon ba ito?
Si Yao Fan, ano sa tingin mo? Sige, 400 milyon yan. Pumunta si Ayaw para ihanda ang kontrata. Si Yao Fang, ano ang gagawin mo sa 400 milyong yuan para makabili ng isang inabandunang minahan ng ginto? Buong buhay na nagsasaka ang mga magulang ko. Plano kong magtayo para sa kanila ng isang agrikultural. Ang lugar na ito ay nagbibigay daan sa kanila upang tamasahin ang kanilang mga huling taon ng mapayapa. Napakabait at maalaga na bata. Ito ay tseke na nagkakahalaga ng 400 milyon. Binabati kita muli sa ating pakikipagtulungan. Ito ba yung tinatawag nilang kipagsandig sa isang matandang lalaki para masiyahan ako sa lilim? Ay, nga pala, pwede mo ba akong samahan para makita yang akin? Tiyo, pwede mo na po bang ihain muna ang lugaw at kanin mo? Oh. Mukhang matagal nang pinabayaan ang minahang gintong ito. Guro ng bulaklak. Salamat sa pangunguna. Ayos lang, pwede ka nang bumalik ngayon. Maraming salamat sa pag-alis mo sa akin sa sitwasyong iyon. Hinding-hindi na kita minamaliit pa. Martilyo ng espada, Diyos ko ng kayamanan, talagang ibinuhos ko ang lahat sa pagkakataong ito. Kailangan mo talagang mag-upgrade ng bagong minahan para sa akin. Halika! Wow, galing sa inabandunang minahan. Direktang na-upgrade ang isang bagong ugat ng mineral. Ako, si Zufan, ay mayroon na ngayong isang bundok ng ginto. Ano ang ginagawa mo? Nandito ako ngayon para makita kang nagpapakatanga. Gumastos ng 500 milyon para bumili ng isang inabandunang minahan. Sino siya? Siya yung lalaking nanloko sa akin na bilhin itong inabandunang minahan. Si Iksuan, ang pangalawang batang Panginoon ng pamilya. Pusang loob na binili ni Master Ho ang inabandunang minahang ito. Hindi kita pinilit. Akin na ang minahang ito ngayon. Hindi ba't medyo hindi naaangkop para sa iyo na pumunta ng hindi imbitado? Nako, may mga taong kasing tanga talaga ni Huzu. Handang bilhin ang inabandunang minahan na ito at maging tagasuyo nito. Nababaliw ka na ba? Sige, sabihin mo sa akin. Paano iyon posible? Malinaw na may pinaimbestigahan ako. Malinaw na isa itong inabandunang minahan. Paano maaaring lumitaw ang sexual na ningning? Ginto ito. Ginto, haha. Zufan, ikaw talaga ang napili. May naranasan ka talagang hindi ka panipaniwala. Gusto ko sanang abalahin ka, pangalawang guro, na maghanap ng makakausap at makakapag-alam sa kalagayan niya. Mahalagang matukoy ang lawak at reserba ng ugat ng mineral na ito. Ipapaayos ko agad sa matanda, hahaha. Ang proseso ay talagang isang proseso. Tatay, napatunayan na ang minahang ginto na ito ay isang mataas na uri ng deposito ng ginto. Bukod pa sa gasto sa pagmimina na lumampas sa 2 bilyong yuan. Isang minahan ng ginto na nagkakahalaga ng 2 bilyon. Hindi inaasahang naibenta ang bahay ng lolo ko. Hahaha. Nararapat lang na gumawa ka ng pakana laban sa akin. Hoy Fang, napagdesisyonan kong sundan ka mula ngayon. Maaari mong sabihin sa akin na pumunta sa silangan, ngunit hindi ako kailanman pupunta sa kanluran. Gusto mo habulin ko yung aso. Hinding-hindi ako makakahuli ng manok, haha. May pagdududa ba si Miss Ho? Sa tingin ko lang ay masyadong maswerte si In Zhu. Hindi lamang natuklasan ang mga uri na may mataas na ani. Natuklasan din ang mga bagong ugat sa inabandunang minahang ginto na ito. Swerte ko lang, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Ho ay ipinanganak na may kutsarang pilak sa kanyang bibig. Ganoon dapat ang isang ipinanganak na prinsesa. Mabuti na lang at hindi na niya pinalaki pa ang bagay na iyon. Gamit ang gintong ugat na ito, ililista ang aking kita sa hinaharap. Pwede mo nang sabihin sa mga magulang mo ngayon, Nay, may anak na po kami ngayon. Naaksidente ang tatay mo sa sasakyan. Anong nangyayari, Nay? Kumusta na si tatay ngayon? Binubuhay pa rin siya. Anak, bumalik ka agad. Si Yao Fan, nandito ka na pala. Nay, kumusta na po si tatay? Sinabi ng doktor na nailigtas na ang buhay niya. Pero nasugatan ang binti niya. Mula ngayon, gugugulin na niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kama. Hindi talaga tayo maaaring sumuko. Kung hindi kaya ni nanay, pupunta tayo sa North City. Hanapin natin ang pinakamahusay na doktor. Kahit magkano pa, gusto kong kumain ng maayos kasama si Opa. Aray, mukhang mamahalin itong peace clinic ng anak ko. Mababa ang tingin namin dito. Tatay, huwag kang mag-alala. May kakilala ako dito sa klinika. Libre ang aming medikal na paggamot. Walang medikal na paggamot ang kailanman libre.
Seryoso, hahaha. Si Xiao Fan ay nagmamay-ari rin ng mga bahagi sa klinikang medikal na ito. Ikaw ang kanyang ama. Hindi naman talaga kailangan ng pera ang pagpapatingin sa doktor ng natural. Halika. Salamat sa iyong abala, Ginoong Gu. Ang asawa ng mga magulang ko ay isang kilalang doktor sa tradisyonal na medisinang Chino. Kasama si Yi Wu. Tiyak na gagaling ang binti ni tatay. Nararamdaman mo ba? Makakamit ko ang pinakamahusay na mga resulta. Tungkol ito sa pagpapaalala sa kanya ng tungkol. Kayang tumayo, halos imposibleng maglakad tulad ng isang normal na tao. Kahit ang membership card ni Eng Wu ay hindi katanggap-tanggap, ang mga tabletas ng longan ay isang mahimalang gamot para sa pagpapanumbalik ng sigla pagkatapos ng isang malubhang karamdaman. Ang iyong ama ay nagtamo ng pinsala sa kalamnan at litit. Hindi rin ito maibabalik ng mga tabletang longan. Mayroon bang anumang reseta para sa paggamot ng cancer ang aklat sa Qingdao? Batas. Bakit? Xiao Fan. Tao lang ang mga doktor, hindi Diyos. Hindi nito kayang gamutin ang lahat ng sakit. Anak, huwag mong pahirapan ang iyong ama. Ayos lang si tatay. Paano kung hindi siya makalakad? Magaan ang pakikitungo ni tatay. Huwag mag-alala. Tiyak na makakahanap ako ng lunas. Bumili ako ng isang malaking villa sa hilagang bahagi ng lungsod. Mula ngayon, doon na ninyo ma-enjoy ni nanay ang inyong pagretiro. Naku, may nagawa na ang anak ko. Makakabili na sila ng malalaking bahay sa hilaga ng lungsod ngayon, hahaha. Anak, ano ang gagawin natin sa binti ng tatay mo? Napakalakas ng loob niyang tao. Para hayaan siyang maparalisa sa kama habang buhay. Paano niya kaya ito matiis? Nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakahanap ako ng paraan para matulungan si tatay na makabangon muli. Ngayon, isa na lang ang huling pagpipilian ang natitira. Iyon ay ang paggamit ng Critical Strike Hammer. I-upgrade ang mga binti ng aking tatay. Kahit ang mga inabandunang minahan ay makakahanap ng mga bagong ugat. Hindi pa kasama rito ang mga meridian. Nay, medyo nagugutom na po ako. Tapos titingnan mo ang tatay mo. Magluluto ako para sa'yo. Kahit paano mo pa i-upgrade ang status ng tatay ko, gagawin ko ang lahat para matulungan siyang makabangon muli. Ano ba tong nangyari? Hindi naman ako nagkamali ng nakita, di ba? Dragon yan. Gumaling na ang binti ko. Nanaginip ba ako? Itay, talagang nanindigan ka. May nararamdaman ka ba? Pakiramdam. Well, pakiramdam ko ang gaan-gaan ng mga binti ko. Tulad ng pagkakaroon ng mga kasanayan sa magaan na katawan. Bakit? Bakit? Naku. Tila ang Critical Strike Hammer ay maaari ring agad na makapinsala sa katawan ng tao. Hindi lang nito kayang alisin ang sakit. Bukod dito, maaari rin itong bumuo ng mga bagong tampo. Siya, ang kanyang ama, ang iyong mga binti. Ang galing naman. Maaari ka nang tumayo. Tita, gumaling na talaga ang binti ko. Diyos ko, pagpalain mo po ako. Diyos ko, pagpalain mo po ako. Hindi, kailangan nating pumunta sa ospital para sa isang masusing pagsusuri. Saka ko lang mararamdaman ang ginhawa. Tara na, maglakad. Ang kanyang mga buto at ugat ay ganap ng nakabawi at walang mga pisikal na problema. Hindi mo talaga masasabing na aksidente lang siya sa sasakyan. Nako, ang galing naman. Lolo, ayos lang po ba talaga kayo? Tatay, natutuwa akong ayos ka lang. Uwi na tayo ngayon. Magandang selebrasyon, hey hey. Sino ka? Lao Zilujubei, ang pangalawang in command sa basement ng Bicheng. Ikaw ay tagahanga ni Ziu. Sumama ka sa amin. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na hawakan ang anak ko. Ayaw makinig ng matandang lalaki sa katwiran, kaya siya ang mananagot sa mga kahihinatnan nito. Diyos ko, oy. Diyos ko, walang tatalo sa mga binti ng tatay ko pagkatapos ng upgrade. Kailan pa ako naging ganito kalakas? Kapag naglakas loob kang gumalaw ulit, babarilin kita. Sasamahan kita kung ganoon. Mga magulang, bumalik na kayong lahat sa villa at hintayin ako.
babalik din ako agad. Hinihintay ka namin ng nanay mo sa bahay. Sige, tara na. Sino ba naman ang makakakilala ng mabuting tao sa ganitong klaseng lugar? Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Kuya, isinama ko si Zufan. Si Zufan ay parang isang taong may-ari ng minahan ng ginto. Kaya dahil iyon sa minahan ng ginto na iyon, kung gusto mong mabuhay, ibigay mo ang minahan ng ginto. Kung hindi, hindi ka mabubuhay o ang mga magulang mo. Kung maglalakas loob kang hamunin sila, papag-iisipan kita na sana namatay ka na lang. Matagal nang naglilibot si Lao Tzu sa hilagang lungsod. Kahit ang mga pinuno ng mga makapangyarihang pamilyang iyon, ay kailangan akong bigyan ng kahit kaunting respeto. Batang bastos ka, ang lakas ng loob mo. Turuan mo siya ng magandang asal, hahaha. Dahil maaaring i-upgrade ang parehong mga binti. Pwede rin bang i-upgrade ang braso kong buo at perpekto? Kukunin ko na ang braso ko. Tila diretsong pumapasok si Baoji at ina-upgrade ang katawan ng tao. Hindi lang ito kayang ayusin. Maaari rin itong kumuha ng utak ng buto, utak ng buto. Kung hindi mo sila matatalo, hindi makakatulong ang pagpapahirap sa sarili. Bakit ko naman pahihirapan ang sarili ko para lang makitungo sa isang taong katulad mo? Papahirapan lang kita, tama na yan. Hinihingi mo pa. Ngayong lahat naman ay may baril na, nakakaabala na ito. Mabuti na lang at mayroon akong mga brasong parang mga superhuman. Madali nilang makakayanan ang grupong ito ng batang karami. Sino ngayon ang naghahangad ng kamatayan? Paano mo nagawa iyon? Nakita mo ba ng malinaw sa pagkakataong ito? Kayong mga lalaki, akala nyo kaya nyong nakawin ang minahan ko ng ginto? Deserve mo ba to? Bulag ako sa iyong kadakilaan. Hindi na namin ito ulitin. May ipapasundo ako sa iyo pabalik ngayon din. Nako, napakayabang naman ng mga puwersang ito sa ilalim ng lupa. Malaki siguro ang kinita nila. Sasama pa rin ako. Magiging walang galang kung uwi kang walang dala. Madali ang pag-imbita ng isang Diyos, ngunit mahirap ang pagpapaalis sa kanya. Gusto mo bang mabuhay? Pero kailangan mong magbayad ng pera para palitan ito. Kung hindi, magbabago ako. Magkano kaya ang aabutin yan? Ang pinagsamang halaga ng pera at gintong bar ay humigit kumulang 2.5 bilyon. Ang daming pera. Sayang at wala kang makukuha kahit isang sentimo. Suminghal. Bakit? Alainan. Mangahas na magplano laban sa akin. Mukhang mas pinahahalagahan nyo ang pera kaysa sa buhay nyo. Ang lakas ng loob mong kontrahin ang asawa ko. Sana'y maranasan ng buong pamilya mo ang isang kakilakilabot na kamatayan. Depende iyan kung may kakayahan ka. Huwag. Naku, paano ko naman dadalhin ang lahat ng perang ito? Sana kasya lahat yan sa toolbox ko. Hoy, gamitin mo ang Critical Strike Hammer. Subukang mag-upgrade. Wow! Nagtagumpay talaga ito. Ang aking mga kagamitan ay naging aking maliit na kayamanan. Nakakuha sila ng 2.5 bilyong halaga ng pera at mga gold bar. Ilagay mo silang lahat, Dithi. Nakakagulo lang ang pananatili ng dalawang iyan. Kailangan nating humanap ng paraan para malutas ito para sa kanila. Piniling ng pinuno ng sambahayan sa kanyang pamilya na magdala. Bitawan mo. Sino ka? Ako ang pang-apat na pinuno ng mga puwersang nasa ilalim ng lupa. Kalsada 1-0. Kung gayon, halika rito at sasabihin ko sa iyo kung sino ako. Hindi naman siguro madaling malaman ng iba, Jiffy. Hangal. Kahit na ang pamilyang Qin mo ay isang prominenteng pamilya, sa harap ni Lao Tzu, aso ka lang ang nararapat. Baliin ang mga binti niya.
Huwag mong hawakan ang apo ko. Ang aking pamilyang Qin. Ang sundalong nasa ilalim ng lupa at ang kanyang pamilya ay palaging nagkukulong. Ang lakas ng loob mong maging walang prinsipyo. Napakadali ba talaga nating guluhin, pamilya Qin? Matandang bastos ka. Nagkamali ka ng ugnayan sa maling tao. Ginagawa ko lang ang maruming gawain ng mga tao sa pamamagitan ng pagbabayad sa kanila para lutasin ang kanilang mga problema. Ngayon, ang iyong lolo at apo ay kailangang pareho. Ikaw, Enye. Hangal. Pumunta ka sa impyerno. Ah, ah. Ah, Xiao Yang. Ah, Xiao Yang. Huwag kang mag-alala, hindi pa siya patay. Dalhin mo muna siya sa ospital, Nay. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala, babalik ako agad. Nagtamo siya ng matinding pinsala sa ulo. Kaya kong iligtas ang buhay niya. Pero hindi ko masisiguro kung kailan ako magigising. Matandang Gu, kilala ka bilang isang mahimalang manggagamot. Hanggat magising ang apo ko, handa akong ialay ang kalahati ng kayamanan ng pamilya Qin ko. Yuha! Magkano ang kalahati ng mga ari-arian ng pamilyang Qin? Siya ang pinuno ng pamilyang Qin sa Bicheng, pangalawa lamang sa pamilyang Hu. Kalahati ng mga ari-arian ng pamilyang Qin. Kahit ilan lang ay may 10-10 bilyon. Uy, hayaan mo akong gawin ito. Kaya ko siyang gisingin sa 1 minuto. Talaga, talaga. Pwede ka namang lumabas sandali, tatawagin kita kapag handa na. CJ, gawin mo ang kaya mo. Pagkatapos ng pag-upgrade ng utak, magiging katulad ba ito ng braso kong unicorn? Bumuo ng mga bagong tampo. Pag-atake sa isip. Nagawa mo talagang sirain ang Florera gamit ang isip mo. Paano kaya ito nangyari? Hindi ko kayang kontrolin ang kapangyarihan ng isip ko. Pero kapag nahawakan ka ng aking kapangyarihang pangkaisipan, agad naman itong bumalik sa dati. Mukhang may mekanismo ng proteksyon ang Havoc Hammer na ito. Hindi naman mapanganib sa akin ang mga na-upgrade na kakayahan. Huwag kang gumalaw. Sige, buksan mo ang iyong mga mata. Hindi ko kailanman malilimutan ang iyong nakapagliligtas buhay na biyaya. Mula sa araw na ito, ako, si Kinyang, nasa iyo ang aking kapangyarihan. Huwag kailanman magtaksil. Ang puwersang pandurog ni Kinyang ay napakalakas. Ginamit kasama ng aking unicorn arm. Pagharap sa isang simpleng silong, napakadali lang naman yan. Sige, pero huwag mo munang ipaalam sa iba ang tungkol dito. Mula ngayon, Jim Ezo na lang ang itatawag mo sa akin. Maaari ka nang pumasok ngayon. Ah, Xiao Yang, gising ka na talaga. Ang galing! Ang gaganda ng mga mata mo. Lolo, maayos naman ang mga mata ko. Mahinang liwanag lang iyon nang magising ako. Haha, may ipapagawa agad ako ng kontrata. Ilipat ang kalahati ng kayamanan ng pamilya sa iyong pangalan. Ayokong makuha ang mana ng pamilya Qin mo. Gusto ko ng 20% ng shares sa kumpanya ng pamilyang Qin. Ang 20% na stake ng pamilyang Qin ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10-10 bilyon. Bukod dito, maaari silang makatanggap ng mga dibidendo bawat taon. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit kalahati ng mga ari-arian ng pamilyang Qin. Ako, hindi kami makikialam sa pang-araw-araw na operasyon ng mga kasong kriminal sa hinaharap. Kailangan mo lang ibigay ang dibidendo na ito. Siguraduhin mo lang na maipapadala ang pera sa account ko sa tamang oras. Mabuti. Sinusubukan mo ba akong lokohin? Para sabihin ko sa'yo, wala akong pera. Huwag mo ngang isipin na manloko ka kahit 1 sentimo mula sa akin. Buti na lang at may hangin pa. Anong nangyari kay Ginoong Zhu? Walang awa. Anong ginagawa niya rito? Kilala mo siya?
Siya ang panganay na anak na babae ng pamilyang Gu, isang kilalang pamilya sa Bichen. Wala siyang puso, mayroon siyang congenital heart disease simula pagkabata. Kung hindi lang dahil sa paggastos ng pamilyang Gu ng malaking halaga para pahabain ang buhay niya. Malamang hindi siya mabubuhay ng lampas sa edad na 20. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at iligtas sila. Uy, ang mga ari-arian ng pamilya U ay may kaugnayan sa iyo. Lig at lig. Bukod dito, ang halaga sa merkado ng pamilyang Gu ay lumampas din sa 100 bilyon. Ang 20% na stake ng pamilyang Gu ay nagkakahalaga rin ng 10 bilyon. Mabubuhay ang negosyong ito. King, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo, si Nanay lagi ang mali. Hindi kita dapat iniwan mag-isa sa ospital. King, kumusta si Hulao King? Masyadong matagal na naubos ang kanyang katawan. Kung hindi lang dahil sa giyuandan na ibinigay mo sa kanya para painitin ang kanyang enerhiyang yang. Kahit ang isang great immortal ay walang magagawa sa sandaling ito. Ginoong Gu, pakiusap iligtas ang anak ko. Hindi niya pwedeng hayaang may mangyari sa nag-iisa kong anak na babae. Hindi naman sa hindi natin sila ililigtas. Hindi naman sa hindi natin kaya. Ito, siguro kaya niya. Kahit ikaw, Ginoong Gu, ay walang magawa. Ano nga ba ang magagawa ng isang batang punk na tulad niya? Walang makakapagligtas sa kanya dito kundi ako lang. Tama si Gihizo sa napakaraming paraan. Muntik na akong maging gulay. Si Eni Zhou ang gumising sa akin. Tama si Xiao Yang. Hindi mo maaaring husgahan ang isang libro batay sa pabalat nito. Ang galing talaga ni Xiao Fan. Ginoong Zhou, pasensya na. Bulag ako sa iyong kadakilaan. Huwag mo sanang isapuso. Pakiusap iligtas mo ang anak ko. Hanggat maililigtas ang anak kong babae, papayag ako sa kahit anong kondisyon na itakda mo. Noong iniligtas ko si Kinyang, ito ay kapalit ng 20% ng mga bahagi ng Kin Group. Ikaw, handa ka rin bang ipagpalit ang 20% ng shares ng pamilya Wu para sa... Sige, payag ako. Okay, nagkamali ako. Tanggalin natin ang mga karayom. Nagligtas ako ng mga tao. Walang sinuman ang pinapayagang dumalo. Tatawagan kita kapag handa ka na. Hindi ko rin ba kaya gawin? Galit ang puso. Iniisip ko kung anong mga bagong feature ang magiging available. Sino ka? Ako ang nagligtas sa iyo. Pumasok ka. Nanay King, ikaw. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Nay, may nararamdaman akong napakagandang pakiramdam sa puso ko. Hindi ko pa naramdaman ang ganito dati. Wala naman siyang binagong espesyal. Hindi ba niya nagising ang kanyang mga kakayahan sa pag-iisip? Gaya ng inaasahan ng amo. Pinagaling ang malupit na lalaki sa isang galaw lamang. Sakit sa puso na likas. Kinyang, anong sabi mo? Wala akong sinabi. Mama at Papa, lumabas po kayo sandali. May sasabihin ako kay Kianyang, tara na. King, lalabas kami ng nanay mo para mag-ayos. Magpa-check up tayo agad. CJ. Siya ang iyong Panginoon. Paano mo nalaman? Naririnig ko ang iniisip mo. Kaya siya ang amo mo, di ba? Naririnig mo iyan. Hixa, mukhang may bagong function ang katawan ng Critical Strike Hammer. Lahat sila ay immune sa akin. Lumalabas na lubos niyang pinahahalagahan ang tungkuling nagising niya. Medyo magandang kakayahan yan, kaya pagkatapos kanyang iligtas, nagkaroon ka rin ng mga hindi inaasahang kakayahan, hindi ba? Pera ng iyong kalooban. Ang aking bagong kakayahan. Ito ang ganitong uri ng pagsisikap ng taon. Simula nang gisingin ako ni Zhu. Pagkatapos ay ginising niya ang bagong kakayahang ito. Ginoong Zhu, ako ay walang awa at handang maging katulad ni Kinyang. Kinikilala kita bilang aking Panginoon. Huwag kailanman magtaksil. Ang babaeng Kin na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng isang taon. Walang pera para magdagdag ng mga baguhan. May braso akong parang unicorn. Kung magdedebut sila bilang isang grupo, wala silang talo. Sige, pangako ko sa'yo. Ngunit ang bagay na ito ay dapat manatiling lihim. Mahalagang huwag ibunyag ang impormasyong ito. Tahimik. King, ano ang nararamdaman mo ngayon? Nay, huwag kang mag-alala. Kilala ko ang sarili kong katawan. Pero kayo, handa na ba ang mga ipinangakong bahagi kay Izu? Paano mo nalaman ang tungkol sa kaso ni King? Narinig ko ito mula kay Chen Yang. Handa na ang mga sapatos.
Sa loob ng isang araw, pagkatapos ay nakakuha sila ng mga bahagi sa dalawang pangunahing pamilya ng Biche. Ito ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Mula ngayon, ako, si Zufan, ay nagkaroon din ng boses sa Biche. Maggagabi na, King. Dapat na tayong magpa-check up. Sige, sandali lang. Ginoong Zhou. Magpalitan tayo ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Anong problema? Maaari mo akong kontakin anumang oras. Mag-check muna ako. Tara na, Ginoong Zhou. Sige, tara na, iuwi na kita. Aha. Haha, Ginoong Zhou. Siya ang may-ari ng pinakamalaking bahay subasta sa hilagang bahagi ng lungsod. Ang may-ari ng Sanshido. Makikilala mo rin siya sa lalong madaling panahon. Medyo mapagpanggap si Xiao Fan. Anong problema sa mga mata mo? Ikaw ba yan, Xiao Fan? Ako to. Anong nangyayari, ma'am? Anong problema sa mga mata mo? Xiao Fan, inambush ako. Bulag ako. Bilisan mo na, malapit na dumating ang mga taong yan. Uy, ayos lang ba si Little Nanay? Mga puwersang nasa ilalim ng lupa. Lumayo ang mga tamad. Mas mabuting huwag kang makialam sa usapin ng iba. Sino ka? Ang pinuno ng mga puwersa sa ilalim ng lupa. Ang pangatlo sa pinuno nila Ozzy sa mga puwersang nasa ilalim ng lupa. Luban, sa'yo na si Jinyao ngayon, Dithi. Hindi pa ako nakakapunta para hanapin ka. Ikaw ang unang kumatok sa pinto namin. Saka muna ako mangolekta ng kaunting interes. Well, sino ka? Bumalik ka at sabihin mo sa mga tao sa mundo ng mga patay. Bilang na ang mga araw mo, Dithi. Mangahas na tutulan ang ating mga puwersang nasa ilalim ng lupa. Kayo ang malapit ng mamatay, kaya umatras kayo. Ginoong Zhou, dapat ba natin siyang dalhin muna sa ospital? Hindi mo muna ako kailangang ihatid sa bahay ko, ha? Magandang biyahe. Kuya Ma, may paraan ako para gamutin ang mga mata mo. Pero ang kondisyon ay susundin mo ang mga utos ko mula ngayon. Bibigyan kita ng proteksyon. Paano, Xiao Fan? Mula sa araw na ito, magpapasakop ako sa iyo bilang aking Panginoon at hindi na kailanman. Nakita ko na naman talaga. Ang aking munting Panginoon ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Mula ngayon, tawagin mo akong Xiao Fan. Huwag mong ipubliko ang mga kilos mo na nasa ilalim ng iyong kontrol. Ma, may nararamdaman ka ba sa mga mata mo? Ano ang pagkakaiba? Xiao Fan, itong martilyo mo. Naging ginto ang kanyang mga mata. Maaari ba itong nakilala niya ang espesyal na katangian ng martilyo ng karahasan na ito? Maliit na nanay, masasabi mo ba kung anong uri ng balde na gawa sa kahoy ang nasa martilyo na hawak ko? Nakikita ko ang halaga ng martilyong ito. Pero isa lamang itong ordinaryong martilyong bakal. Walang espesyal. Maaari kayang ang feature na malapit ng i-upgrade ay handa na ang gamot ni Ezu. Kuya Ma, kahit na mas maayos na ang mga mata mo. Pero sa pagkakataong ito, malubha na ang panloob na pinsala. Ito ang gamot na inireseta ni Matandang Gu. Dapat inumin mo to. Ang mangkok na porselana na ito ay talagang isang antigo na asul at puting porselana mula sa dinastyang Ming. Milyon-milyon ang halaga. Maliit na nanay, tila na-upgrade na ang iyong mga mata sa kakayahang maghula ng kayamanan. Ang kahalagahan ng kakayahang magpahiram ng iba't ibang bagay. Tingnan ang TSIVI ng pahayagan, isang tagapagtipo ng balitang Chino. Dati na siyang nagtamo ng pinsala sa utak. Pagkatapos ko siyang gamutin, nakamit niya ang kapangyarihan na katumbas ng 1 taon. Umasa ako sa kapangyarihan ng aking kalooban. Ang galing naman yan, pero masyadong mahina ang mata ko sa pagtatasa ng kayamanan. Nako, sa pagkakaalam ko, ang iyong bahay subasta ay madalas na nagbebenta ng mga antigo. Gamit ang pagtatasa ng kayamanan SIVI. Tamang-tama lang para sa iyo. Kapag nagsusubasta ng mga item sa hinaharap. Xiao Fan, hindi ka malilinlang. Napagdesisyonan kong ibigay sa iyo ang bahay subasta. Magtatrabaho na ako para sa iyo simula ngayon. Sa pagkakaalam ko, ang iyong Sankey Hall ang pinakamalaking bahay subasta sa North City. Kung talagang gusto mo itong ibigay sa akin, magpapasalamat ako sa pagtataksil na ito. Dahil nasa kamay mo ang sansitang. Ito ang pinakadakilang proteksyon para sa sansitang. CJ, pero para sa mga tagalabas, kayo pa rin ang boss. Ikaw rin ang mamamahala sa pang-araw-araw na pamamahala. Ang mga bahay subasta, tulad ng mga minahan ng ginto, ay mga lugar kung saan kinukuha ang ginto. Gusto ko talagang kumanta ng kanta. Tunay ngang masaya tayong mga ordinaryong tao. Maliit na takip. Nako, dali, sumama ka sa akin para magligtas ng isang tao. Naglalakad si Matandang Gu. Hoy, Lolo Gu, dalawin mo siya agad. Binigyan ko lang siya ng rejuvenation pill. Ngunit ang kanyang paghinga ay lalong humihina. Ginoong Zhou, kumusta si Ginoong yun? Malusog at walang karamdaman si Lolo. Pero isa na siyang sentenaryo. Ilang taon na ang nakalilipas, matapos mastro. Mula noon ay paralisado na ito sa bintana. Nako,
Naku, malapit na ang katapusan ng buhay ng matanda. Kung ako ang tatanungin, hayaan na lang natin. Bakit mo pa siya pahihirapan ng mas lalo, tiyo? Kung iminumungkahi ni na itigil ni Lolo ang paggamot. Kung gayon ay hindi na ako mapipilit pa. Hoy, ang bangkay ng pamilyang yun. Tunay ngang naabot na nito ang huling hininga nito. Isang malaking kalamidad ang paparating. Aha, haha, huwag kang umiyak. Kung gusto mo siyang iligtas, iisa lang ang paraan. Tinawag mo ako rito para iligtas ang mga tao. Maaari kayang ikakasal siya sa pinuno ng pamilyang yun? Siya ay 100 taong gulang. Ito ay bahagi ng natural na batas ng kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit at kamatayan. Ano ang magagawa ko? Sige, kalimutan mo na iyon. Gayunpaman, ang pamilyang yun ay isang pamilya mula sa lungsod ng Biche. Ang Yuns Group ay maihalaga sa merkado na daan-daang bilyon. Parang may mga taong hindi talaga para sa akin. Ginoong Gu, gusto mo bang subukan ko? Pero maaaring hindi ito magtagumpay. It said, si Maden Holman, tama ba? Magandang pagkakataon ito. Subukan ng critical na strike hammer. Ang mga limitasyon ng pag-upgrade ng katawan ng tao. Gusto kong iligtas ang pinuno ng pamilyang yun. Si Zhu Fan lang ang makakagawa niyan. Gayunpaman, hayaan mo muna akong sabihin ito. Kung kaya niyang iligtas ang pinuno ng pamilyang yun. Pagkatapos ay ililipat ng pamilya yun ang 20% ng mga shares ng Yun Corporation sa kanya. Imposibleng tiyo. Hindi ordinaryong tao si Izeu. Maging ang buhay ni Tongtong ay nailigtas ni Izeu. Dapat mong hayaan si Izeu na subukang iligtas si Lolo kahit minsan. Sinungaling siya. Ang kanilang layunin ay manloko ng pera. Hindi ako magpapaloko. Kumusta naman ito? Kung hindi ko kayang gamutin ang matandang lalaki, hindi ako magsasalita. Pero kung kaya ko itong gamutin, kung gayon, ang gantimpala ng pamilyang yun ay dadagdagan ng isang lungsod. Hinihintay kita. Ang 30% na stake sa pamilyang yun ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Saka natin makikita kung gaano kakatigasan ng ulo. Pwede ka munang lumabas. Hindi ka pinapayagang pumasok habang isinasagawa ang paggamot. Ginoong Zhao, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking lolo. Martilyo ng kayamanan. Tingnan ko kung saan talaga ang hangganan mo. Naku, gumagana talaga ito. Direktang nagpasigla ito sa pamilyang yun. Sino ka? Paano ka napunta rito? Ayos na ang lahat, pwede ka nang pumasok. Tatay, kilala mo ba ako? Hindi mo na nga kilala ang sarili mong ama, di ba? Gusto mo bang ikwento ko sa iyo kung paano ka naligo sa kama noong 6 na taong gulang ka? Sabihin mo sa akin at i-verify natin. Nako, tay, tumigil ka na sa pagsasalita. Tumigil ka na sa pagsasalita. Ikaw ang tunay kong ama, hindi pa ba sapat iyon? Pinuno ng pamilya Lin. Ay, ang ganda ng katawan mo ngayon. Ito ay ganap ng nakabawi sa kakayahang kumilos ng isang 40 taong gulang. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, kaya ko pang mabuhay ng ilang dekada nang walang anumang problema. Ang galing talaga ni Lolo. Ginoong Zhao. Salamat sa pagbibigay ng pangalawang buhay sa lolo ko. Sabi mo niligtas niya siya. Lolo, ang iyong kasalukuyang anyo. Hindi siya mukhang 100 taong gulang. Naging bata na naman talaga ako ulit. Isa ba siyang uri ng Diyos? Hindi. Ako ay isang ordinaryong tao lamang. Ang pagliligtas sa iyo ay isang bagay na totoo, at walang sinuman ang maaasahan sa iyong katandaan. Nangako ang anak mo kung maililigtas kita. Ilipat mo sa akin ang 30% ng shares ng pamilya yun mo. Ganoon dapat. Magkasundo tayo, tatay. 30% yan. Ang pagtupad sa mga pangako at mga pangako ang moto ng pamilya yun. Bilisan mo. Naging madali lang naman ang lahat, di ba? Sige, tandaan mong ilipat ang dibidendo sa aking account. Paalam. Paalam. Xiao Fan at iba pa. Huwag kang mag-alala. Tiyak na itatago ko ang sikreto mo. Gagawin ko rin. Hindi kailanman ibubunyag ng mga miyembro ng pamilya ng Smart Cloud ang nangyari ngayon. Hindi kailangang itago ni Ihu ang kahit ano. Hayaan mo na lang ang kalikasan na gumalaw. Walang awa si Kinyang at nasa ilalim na ng aking pamumuno. Ang kanilang mga espesyal na kakayahan na sinamahan ng aking braso na superhuman. Ngayon ay hindi na ako takot sa kahit sino. Hindi ordinaryong lungsod ang Jinling. Nagbabago ito bilang isang dragon kapag nakatagpo ito ng paborableng hangin at mga ulan. May kakayahan ka na ngayong magdulot ng gulo.
ulo. Kahit isa lang akong doktor na peke. Pero kung mayroon kang anumang problema, ipaglalaban kita. Maraming salamat, Ginoong Wu. Ang kailangan mo lang gawin ay tulungan akong kumita ng pera. Makakaasa ka tungkol dyan. Nagsaliksik ako nitong nakaraang 2 araw. Iba pang mga reseta sa aklat ng King Nang. Gagawa ako ng ilan pang mga bagong gamot. Maghintay ka lang at tingnan. Sa sobrang daming dibidendo, halos hindi ko na kayang panatilihing malinis ang mga kamay ko. Mahirap at nakakadismaya. May kailangan ka bang ipagawa sa akin? Pumunta ka lang diretso sa Bichengipin para hanapin ako. Mabuti. Maglakad. Ito. Tiyak na magiging pambihira ang hinaharap. Nawala si Xiao Fan kahapon. Bumalik ka ng sobrang late. Uy, Nay Atay, ang aga pa. Saan kayo nagpunta kahapon? Ang tagal mo nang bumalik. Pumunta ako sa bahay ng pamilya yun kahapon. Iyan ang pamilyang Northern City. May sakit ang tatay niya at pinapunta niya ako para tingnan ang kalagayan niya. Kailan ka manonood? Nagkasakit ako ilang araw na ang nakalipas. At nalaman ko ito kay Yu. Pinuri pa niya ang talento ko, sinasabing napakataas nito. Si Old Wu ay isang mahimalang manggagamot. Matuto ka ng medisina mula sa kanya para may mapagkakakitaan ako sa hinaharap. Nandito na si Miss Ho, Xiao Fan. Bakit nandito si Miss Ho nang napakaaga? May mga bagay akong gustong pag-usapan sa iyo ng pribado. Tatay, bakit hindi ka muna magluto? Sige, tutulong ako. Mabuti. Anong problema? Alam mo bang may nagmamasid sa'yo? Mga tao ba sila mula sa silong? Nalabanan ko na lahat ng maliliit na karami na iyan. Wala sa kanila ang katapat ko. Bukod sa mga tao sa silong. At ang mga aristokratikong pamilya sa North City. Hindi mahalaga sa akin kung sino man iyon. Ang mga sumusunod sa akin ay unlad. Ang mga sumasalungat sa akin ay mapapahama. Mabuti naman at alam mo ang nangyayari. Ay, nga pala. Tingnan mo ito. Ano ito? Ito ang pamilyang Hoa, isang bagong uri ng haluang metal na binuo sa opisyal na kooperasyon. Sa simula, inaasahang gagamitin ito sa larangan ng aerospace at militar. Kung talagang matagumpay itong mapaunlad, iyan ang magtatantya sa antas ng teknolohiya sa China. Ito ay magiging hindi bababa sa 3 beses na mas maaga kaysa sa mga dayuhang bansa. Dapat sigurong sikreto ang isang bagay na ganito kahalaga, di ba? Ano ang gusto mong gawin ko? Ang pananaliksik na ito ay nakaranas na ngayon ng isang hadlang. Ang pinakamahalagang salik ng materyal na ito, ang katigasan, ay patuloy na hindi nakakatugon sa kinakailangang pamantayan. Kahit ang China, kahit ang mga nangungunang siyentipiko ay hindi kayang gawin ang takdang aralin. Kaya gusto kong hilingin sa iyo na subukan ito. Masyadong mataas ang tingin sa akin ni Miss Horde. Mga problemang hindi kayang lutasin kahit ng mga nangungunang siyentipiko. Ano ang magagawa ko? Kaya mong pabatain muli ang isang sentenaryo. Ano pa ba ang imposible? Malaki ang tiwala sa akin ni Miss Ho. Dapat mong malaman, kung gagawa man ako ng hakbang, may kapalit akong kailangang bayaran. Ano ang planong ipagpalit ni Miss Ho? Malawak ang saklaw ng aplikasyon ng mga superalloy. O may ulan. Kapag nakatuon sa misyon, masyadong konserbatibo at madaling hulaan ang taunang kita na iyan. Ako, ang pamilya ay handang mag-ambag ng kalahati ng kitang ito bilang kabayaran. Bukod dito, mayroong opisyal na imbitasyon. Pagkatapos, ang mga taong iyon mula sa aristokratang pamilya ng Bicheng ay susuko sa makina. Mas mamahalin ninyo ng pamilya mo ang isa't isa. Sige, susubukan ko. Pakilagay muna rito ang mga gamit mo. Maghintay po muna kayo sandali sa sala. Salamat. Ito ay super alloy. O hayaan mong dumating ang pera. Subukan mo ito gamit ang kanyang pinaghirapan sa loob ng 1 taon. Bluefish Pond North City Delhi, 1. Hinihintay kita sa sala. Naku, ang bilis. Naghihintay lang ako sa may pinto. Dapat mong subukan ito ng may pagsisikap na katumbas ng 1 taon. Anong nangyayari? Huwag kang gumawa ng istorbo. Tila naging matagumpay ang proyektong ito ng superalloy. Kahit ang lakas ni Qin ang sa loob ng 1 taon. Wala ni isa sa kanila ang nakapagpagawa sa kanya ng maayos na pamamahagi ng mga ito. Mukhang naging itim na ang kulay. Isa itong tunay na superalloy. Nakikita kong isa itong superalloy. Isang bagong uri ng metal. Ang halaga nito ay lumampas sa 100 bilyon. Ibig sabihin talaga niyan, sa wakas ay matagumpay na nabuo ang aming superalloy. Zhu Fan, isa kang dakilang bayani ng China. Inaabangan ko ng husto ang susunod kong kolaborasyon kasama si Miss Ho. Sige, kailangan ko siyang ibalik agad. Masaya akong ibahagi ang magandang balitang ito sa lahat. Kailangan mong ihatid ang return scroll ni Miss Ho. Dapat protektahan ang kanyang personal na kaligtasan. Opo, binibining Ho. Xiao Fan, ito ay isang imbitasyon mula sa pamilyang Ye. Imbitasyon sa Kongreso ng Lungsod. Pamilya mo. Hindi ito isang uri ng paligsahan sa gambling pool. Isa itong malinaw na patibong. Tama ka.
Ang komperensya ng mga dalubhasa sa pagsusugal ngayon ay inihanda para lamang sa iyo. Nako, hindi ba't ito yung nagbenta ng minahan ng ginto na nagkakahalaga ng 2 bilyon? Isa ba siyang gastador na nagbenta ng kanyang ari-arian sa halagang 500 milyon? Ano ang gusto kong bilhin ngayon? Suminghal, ngayong araw, babawin ko lahat ng nawala sa akin. Ano, gusto mong nakawin ang minahan ko ng ginto? Isi, kawawang bugok sa probinsya. Ang pamilyang Yiko ay isang kilalang pamilya sa Bicheng. Paano kung agawin na lang natin, kasama ang aking pamilyang Kindito? Sino ang maglalakas loob na hawakan si Izu? Si Zhu ay isang tagapagtaguyod ng pamilyang Wu. Sino ang maglalakas loob na hawakan si Exuan? Hindi si Eng Zhao ang taong kaya mong saktan ang damdamin. Napakabuti ng pamilyang Qin at Wu. Kakalabanin mo ba ang pamilyang Ye para lang sa isang kawawang bata? Sige, isulat ninyo ito. Zhu Fan, naglakas loob ka bang sumugal sa akin? Sugal tayo sa minahang ito. Ano ba ang dapat ikatakot? Paano mo gustong sumugal? Parang pagsusugal lang sa Jade. Ikaw at ako ay pipili ng bawat isang magaspang na bato. Bukas sa site, kaninong Jadete ang pinakamahalaga? Kung sino ang mananalo, ano ang mangyayari kung sila ang manalo? Paano kung matalo tayo? Kung matalo ka, ibalik mo sa akin ang gintong koronang iyan. Kung matatalo ako, ibibigay ko sa iyo ang minahan ng Jade na pagmamay-ari ng pamilya Ye namin sa Katimugang Fujian. Ang mga minahan ng Jade ng pamilyang Ye sa Katimugang Fujian ay nagkakahalaga ng 50 bilyon. Tinatanggap ko ang hamon mo. Ginoong Zhu, narinig ko ang kanyang taos-pusong mga salita. Isa lamang sa mga magaspang na batong ito ang magbubunga ng berdeng Jade. Bukod pa riyan, pinsan niya ito noon. Mag-ingat, ano ang dapat ikatakot? Mayroon akong pagtatasa ng mata ng kayamanan. Malalaman mo agad kung aling magaspang na bato ito. Mahalaga ba ang Jadete na hinukay sa minahan? Sa pagkakataong ito ay gagawin natin. Ayoko ng mga kayang magbunga ng berde. Sa halip, mas mainam ang mga ordinaryong magagaspang na batong iyon. Nakikita ko, tanging ang pinakamaliit na piraso sa gitna ang may berde. Ang iba ay pawang mga batong magaspang na napakababa ang kalidad. Tumigil ka na sa pagpapakahira. Handa ka na ba o hindi? Sige, simulan na natin. Hahayaan ko muna kayong pumili. Pipiliin ko ito. Evi, ang tanga mo. Nakatakda kang matalo ngayon. Maghintay tayo at tingnan natin. Alainan. Kapag pumipili ng pagkain, ikaw ang mauna. Sa pagkakataong ito, ako na naman. Pakiusap. Ito ang pinakamataas na grado ng Jadete, o Imperial Green. Nagkakahalaga ng 300 milyon. Kung matalo ka, akin ang minahan ng ginto. Hahaha. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maging natatalo. May mga langit na higit pa sa mga langit. Yiksad, sandali lang. Bakit mo inaamin ang pagkatalo? Ako mismo ang pumili ng magaspang na bato. Wow! Evi, ang tanga mo. Aking Imperial Green. Ito na ang pinakamataas na grado ng Jadete. Siguradong hindi mo ako matatalo ngayon. Ah, ito ay... Ito ay isang uri ng Dragonstone na lumilitaw lamang ng isang beses sa isang siglo. Mas mahalaga pa ito kaysa sa iyong pinakamataas na kalidad na Imperial Green. Yijuan, nawala mo ang Dragonstone Sea. Bato ng dragon talaga yan. Ang taya ay isang taya. Ngayon na ang oras para ipagpalit mo ang jade mo sa akin. Magpahinga ka. Makakalimutan mo na yan. Shenyang, paano mo nagawa yan? Ipapasa na ngayon ni Exuan ang minahan ng jade kay Ian Liu. Kung hindi, magiging katulad mo rin sila. Sige, bibigyan kita. Alainan. Yixuan. Ano ang ibig mong sabihin sa pagbibigay kay Ian Hizo ng isang inabandunang minahan? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Pag-aari ito ng pamilyang Yiko, ang aming pinakamalaking minahan ng Jade sa Timog Fujian. Paano ito naging isang inabandunang minahan? Ang minahan ng Jade na ito, pamilya mo lang yan, para pagtakpan ang bagong bili mong minahan ng Jade. Tama ba ako? Paano mo nalaman? Ito ang pinakamataas na antas ng aking pamilyang Ye. Ikaw ang nagpasimula ng taya na ito. Kung gayon, dapat tanggapin ng isa ang mga kahihinatnan ng isang taya. Kung maglalakas loob kang lokohin akong muli. Sa iyo ang mga papel na ito. Mabuti, ipapare-draft ko agad ang kasunduan. Suminghal.
Ginoong Zhou, mapapatunayan ito mula sa karanasan ni Yexuan bilang isang bagong estudyante sa pagkakataong ito. Walang masama sa kasunduang ito. Yashao, tandaan mong maging mas mapagkumbaba sa hinaharap. Kung hindi, ganito ang mangyayari sa iyo. Binili ang minahan ng Jade sa halagang 10 bilyong dolyar. Nawala na lang ng ganun-ganun lang. Walang awa ang pamilyang Ye. Mayroon siyang napakasamang reputasyon sa pamilyang Bicheng. Malaking kawalan ang idinulot sa kanila ni Yi Zhao sa pagkakataong ito. Natatakot akong hindi nila ito hahayaang mangyari ng ganoon kadali. Hindi ko nga itinuturing na banta ang pamilyang Ye. Sinusuportahan ni Yi Zhao ang mga pamilyang Qin at Wu. Gayon din ang pamilyang Ho at ang pamilyang Yun. Kung alam ng pamilyang Ye kung ano ang makabubuti para sa kanila, panatilihin mo lang ang buntot mo sa pagitan ng mga binti mo. Kung hindi, magsasanib puwersa ang apat nating magagaling na pamilya. Ang pamilyang Ye ay nalipol sa isang igla. At ako, kahit hindi na ako kabilang sa mga piling pamilya. Ngunit sa mga subasta at mga tindahan ng pagtatasa, kayang putulin ng ilang kaibigan ang ugnayan sa pamilyang Ye sa isang pangungusap lang. Ginagamit natin ang ating mga puso upang kontrolin ang ating mga kilos. Hindi ako masasaktan ng iba maliban na lang kung masasaktan nila ako. Kung may makakasakit sa akin, pagsisihan nila iyon. Sige, naiintindihan ko. Gumawa na ng hakbang ang pamilyang Ye. Nagpadala sila ng ilang antigo sa bahay subasta. Sabi nila ipapasubasta nila ang ari-arian ng pamilyang Ye. Ano ang ibig sabihin nito? Bahay ng mga Swiftlet, magagaling na Swiftlet. Magpahatid ka ng mga antigo na iyan sa villa. Ginagamit mo ang mata sa pagtatasa ng kayamanan. Suriin natin kung ang mga bagay na ito ay totoo o peke. Tiyak na may kakaibang nangyayari. Ang apat na antigong ito, tanging ang Jade na ito lang ang totoo. Ang tatlong iba pang produkto ay pawang mga dekalidad na peking kosmetiko. Sabihin mo sa kanila, ang mga bagay na ito, tiyak na tutulungan namin silang ibenta ito sa subasta. Ginoong Zhou, alam na natin na pawang mga erotikong bagay ang mga ito. Sinasabing isa itong pampublikong subasta. Makakaapekto ba ito sa mga resulta ng subasta? Ito ay tinatawag na pagbaligtad ng sitwasyon sa isang tao. Sabihin mo nga sa kanila, ang mga bayarin sa subasta para sa mga item na ito ay tataas ng 20%. Kung hindi, hayaan na lang nila bawiin, okay? Tiwala si Yi Zhao, mukhang Ye. Sa pagkakataong ito, ang nagawa lang ng pamilya ay ang barilin ang sarili nilang paa. Nagsikap kayong lahat ngayon. Bakit hindi muna tayo bumalik? Lainan. Xiao Fan, Jitsan, hindi mo naman iniisip na basagin ang mga sample na ito, di ba? Aha, syempre, hindi. Pinupunasan ko lang ang martilyo ko. At tingnan muli ang halaga ng mga antigong ito. Ang Chanping na ito. Bakit ba naging lahat ng asul at puting porselana at mga sinaunang pinta? Ginoong Zhou, malamang gagamitin ng pamilya Ye ang mga peking antigong ito para manggulo. Kailangan ko bang gumawa ng mga kaayusan ng maaga? Hindi mo malalaman kung hindi mo gagamitin ang kakayahan ni Xiao Fan. Tunay lahat ang mga antigong ito. Kung maglalakas loob ang pamilyang Ye na magdulot ng gulo ngayon, sila ang mga nagdurusa. Bakit kayo nagsama-sama lahat? Ipinagkatiwala sa akin ng aking lolo ang pagkamatay. Halika at ayusin mo ang mga bagay-bagay para sa iyo. Pumunta ako rito dahil sa utos ng lolo ko. Umupo po kayo, kaya lahat ay dumating. Nandito silang lahat para salubungin ang lolo ko, di ba? Ilaga, dumating na ang lahat ng tagapagmana ng apat na dakilang pamilya ng lungsod, ang angka ng di. Mukhang malaki ang interes mo sa mga antigo ng pamilyang Ye. Interesado talaga ako. Napaka-narcissistic talaga ni Young Master Ye. Pinapunta ako ng lolo ko para bantayan siya. Ito ay para maiwasan ang ilang mga taong walang pakialam. Paglabag sa mga patakaran, ikaw ay tagahanga ni Zhou. Ikaw si Elder Ye ng pamilyang Ye sa Bicheng. Lagi kang laman ng mga balita sa North City nitong mga nakaraang araw. Kahit ang mga tagapagmana ng mga pamilyang Qin at Wu, lahat sila ay sumusunod sa bawat utos mo. Iyon lang ang meron ngayon. Natutuwa ka sa akin, Dim Matchmaker. Dahil nandito na tayo, malapit nang magsimula ang subasta. Kaya't maupo na kayo. Opisyal lang nagsimula ang subasta ng sangsitang. Ngayon ay bumabagal na ako. Sino ka? Ito si Hyun, isang kilalang tagasuri ng mga antigo sa lungsod ng Daungan. Ang Panginoon ng pagtatasa ng kayamanan na ito. Maaari ba na? Mayroon ka bang anumang opinyon tungkol sa subasta ngayon? Ang mga bagay na ito ay lahat pagmamay-ari ng aming pamilyang Ye. Kailangang magsagawa ng pangalawang pagtatasa bago ang subasta upang maiwasan ang ilang tao na makalimutan ang katuwiran para sa pakinabang. Mga random na karayom ng isang general. Yutot, sa tingin ko dito ang pamilya mo para manggulo ngayon. Maaari akong pumayag na payagan siyang umakyat para sa appraisal. Pero kung lahat ng mga bagay na isina-auction nitong mga nakaraang araw ay tunay, paano mo babayaran ang bahay subasta para sa mga pagkalugi nito? Ano ang ideal? Gusto kong matapos na ang kalagitnaan ng gabi. Gusto ko ang kalahati ng kayamanan ng pamilya. Naku!
Sa tingin ko desperado ka lang sa pera. Kalahati ng ari-arian ng pamilya ko ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Bakit ko naman ibibigay ito sa'yo? Kung gayon, hindi mo dapat gawin ang pagtatasa. Kumusta? Pangako ko sa iyo. Pero kailangan kong magdagdag ng isa pang kondisyon. Ipapapanood ko ng live ang buong proseso ng pagtatasa. Siyempre, walang problema. Mga kapamilya, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo. Gaano ba kawalang hiya ang sagsitang auction house? Ang utak sa likod ng lahat ng ito, si Zufan, ay gumawa ng isang mapanlinlang na panlilinlang. Sasampalin ko siya sa mukha ngayon ng malakas. Guro he, pakisabi naman po agad sa akin ang mga resulta. Ang mga antigong ito ba ay mali ang pagkakalarawan ng sangkitang at pinalabas na peke? Ang mga antigong ito ni Young Master Ye ay pawang tunay. Impossible. Paano kaya ito nangyari? Paano naging imposible? Dahil ang kayamanan ay nasa silong ng pamilyang Ye. Sadyang ibinusta ng pamilyang Ye ang mga pekeng produkto. Bahay subasta ng frame sangsitang. Lolo Ye, tama ba ako? Ito ang lubos na sikreto ng aking pamilyang Ye. Paano mo nalaman? Ang sarap magkaroon ng tauhan na kayang magbasa ng isip. Nakapagdesisyon na ako. Mula ngayon, ang kalupitan ang magiging pinakamalakas kong koponan. Ang taya ay isang taya. Kailan kaya maipapasa sa akin ang kalahati ng mga ari-arian ng pamilyang Ye? Nananaginip ka pala. Suminghal. Personal na sumang-ayon si Lolo Ye, pero sinabi niyang gusto niyang bawiin ang kanyang sinabi. Hindi kailanman papayag ang pamilya Kinko dito. Kung hindi magbibigay ang pamilyang Ye, tiyak na ipagtatanggol ng pamilya Huko si Zufan. Ang pamilya yun ko ay hindi kailanman tatayo lang at manonood kay Zufan. Ang mapahiya ng husto ng pamilyang Ye. Nandito ako ngayon sa Treasure Appraisal Valley. Kailangan mo ng mga koneksyon sa industriyang ito. Mayroon akong isang pangungusap. Maaari rin tayong pumutol ng isang piraso ng laman mula sa pamilyang Ye mo. Lolo Ye, ibigay mo sa akin ang kalahati ng aking ari-arian. Alin man sa piliin mo ang pagkabangkarote. Mabuting lolo. Sige at gawin mo na ang kasunduan. Kumpletuhin ang paglilipat sa loob ng 3 araw. Kung hindi ko inirerekomenda ang paggamit ng mga mapilit na hakbang. Kahit buhay ka pa para kunin ito, kailangan mo pa ring buhay para gastusin ito. Maghintay ka lang at manood. Hindi isinara ng mga magulang ko ang pinto nang umalis sila. Wala sa bahay sina Tio Zhao at Chazeu. Isang sulat na lang ang naiwan sa bahay. Kay Gandang Silong, kay Gandang General sa gabi. Paano nila nagawang dukutin ang mga magulang ko para takutin ako? Pumunta at ipaalam kina Kinyang at Wuking. Ngayon ay tuluyan ko silang lilipulin. Nandito pa rin si Knight General sa basement. Pakiramdam ko'y punong-puno ng lakas ang mga binti ko. Nagtipon na ang 4 na pinuno ng mga puwersang nasa ilalim ng lupa. Makakatipid ako nito sa abala ng pagpunta sa bawat isa sa inyo para makipag-ayos. Nasaan ang mga magulang ko? Ikaw na batang gago, limitado lang ang pasensya namin. Tatanungin kita ulit tungkol kina mama at papa. Kapag namatay ka, ipapadala ko sila pababa upang muling makasama ka. Hindi inaasahan. Isang karagdagang grupo ng mga tao ang ipinadala patungo sa kanilang kamatayan. Kung gayon, ibibigay ko ang iyong kahilingan ngayon. Dakilang sage, protektahan mo ang mga walang pusong karami na ito. Naayos na namin ito ni Kinan. Yuha! Barilin sila hanggang mamatay. Ikaw. Magtatanong ulit ako, nasaan ang mga magulang ko? Imposibleng malaman mo, hindi ko sasabihin sa'yo kahit patayin mo pa ako. Wala rito sina Tio Zhao at Chazeu. Sa halip, sila ay kinuha ng pamilyang Ye. Paano mo nalaman? Natatakot talaga ako. Gumawa ng gulo. Ingatan mo ito. Pupunta kami sa pamilyang Ye para hilingin ang kanilang pagbabalik. Ang mabahong apelyido na yan. Anong ginagawa mo sa pagpasok ng walang ingat sa bahay ng pamilya ko? Lolo Ye, medyo gabi na dumating ang mga magulang ko sa bahay ng pamilyang Ye. Nandito ako para sunduin sila at iwi. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Bakit kabilang ang mga magulang mo sa pamilyang Ye ko? Narinig ko ang panloob niyang boses. Sina Tio Zhao at Cha Zhao sa silong ng pamilyang Ye. Dahil alam mo na, maging prangka tayo. Gusto mong iligtas ang buhay ng mga magulang mo. Ang mga minahan ng ginto at jade na kinuha mo mula sa aking pamilyang Ye. Ibinalik ang kalahati ng kayamanan ng pamilya. Masyado ba kitang pinagmukhang masama, matandang lalaki? Mukhang kalahati na lang ng ari-arian ng pamilyang Ye ang natitira. Ayaw mo na. Pakisabihan po ang inyong pamilya. Pamilya yun. Kinugkob at winasak ng mga pamilyang Hu at Wu ang lahat ng negosyo ng pamilyang Ye. Magandang Zufan. Ang lakas ng loob mong hawakan ang kilikili ko. Hindi mo na makikita ang mga magulang mo, kaya mag-ingat ka. Anak, sa wakas ay nakarating ka na. Mama at papa, ayos lang ba kayo? Pagsasayang lang ito ng pera. Hindi sapat para sa isang sipa mula sa akin. Paano kaya? Isa kang walang kwentang basura, hindi mo man lang kayang bantayan ang kahit sino. Zong. Sinimulan na ng pamilya ni Master sinakubkubin ang pamilya Ye. Hindi ito magtatagal. Lahat ng negosyo ng pamilyang Ye, lahat ay ililipat sa iyong pangalan. Nagtrabaho ka ng husto. Maraming salamat sa lahat, pamilya Ye. Pagkumpleto, kahanga-hanga talaga si Ginoong Zhou.
Natulog na sina Tio Zhao at Tia Zhao. Ayos lang ang tatay ko. Nahalikan ng nanay ko sa unang pagkakataon para makaranas ng ganito. Nakatulog lang, tunay na kasuklam-suklam ang pamilyang Ye. Sa dilim lamang, paggamit ng ganitong mga palihim na taktika. Mula sa araw na ito, wala na ang pamilyang Ye sa North City. Ang mga ari-arian ng pamilyang Ye ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Inilipat na ito sa pangalan ni Zhou. Ang pamilyang Zhou ang papalit sa pamilyang Ye sa hinaharap. Pagpasok sa pag-ibig ng isang pamilyang Hilaga. Pero, sa pagkakataong ito ay nagbigay ito sa akin ng isang wake-up call. Kailangan kong bumuo ng isang mga bagay na maaaring magprotekta sa akin at sa aking pamilya. Handa kaming maglingkod kay Zhao sa anumang oras na gusto niya. Huwag kailanman magtaksil. Okay, mula ngayon, si Qinyang na ang mamumuno. Walang awa at agarang tulong. Mapapasailalim ka sa natitirang mga puwersa sa ilalim ng lupa. Isama ang lahat. Bumuo ng isang pangkat na binubuo ng isang tao. Makinig sa aking utos. Tama, may ipagawa kang isang tao na mga 100 pistolang gawa sa kahoy. Kapag tapos na, ihatid mo na lang diretso sa basement ko. Masyadong mahina ang baril na ginamit ko dati. Na-upgrade na baril ng critical hammer. Ang lakas ay tataas din ng malaki. Ginoong Zhao, kung gusto mo ng baril, maaari kaming bumili ng direkta ng mga baril. Bakit gagamitin ang kahoy na ito? Kaya hindi naman pala sulit ang pagbili ng baril? Haha, Ginoong Zhao, may 500 pistolang kahoy na gusto mo rito. Dapat bumalik ka muna. Maliit na martilyo, oras mo na para magningning. Gawing totoong baril ang baril kong gawa sa kahoy. Mga bagay na ipinanganak pagkatapos mapatay ng Hammer of Calamity. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang tataas ng lakas nito. Nandito na si Miss Ho, Xiao Fan. Huyaw, maupo ka muna. Sige, timplahan mo ako ng tsaa. Huyaw, noong huling beses na nagdala ka ng baril, tulungan kitang makakuha ng super alloy. Hindi ka na naman magre-research ulit ngayon, di ba? Tulungan kita. Sa pagkakataong ito, hindi na ako hihingi ng tulong sa iyo. Ito ay para ipakita sa iyo ang kapangyarihan ng mga super alloy. Ito ay isang bagong superalloy na aming sinasaliksi. Ang katigasan nito ay 3 beses kaysa sa titanium alloy. Nagsagawa na kami ng mga eksperimento. Kahit na pagkatapos ng pambobomba nuklear, hindi siya magdurusa kahit kaunting pinsala. Napakaganda. Subukan mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Naku! Paano kaya ito nangyari? Nagsagawa kami ng napakaraming eksperimento sa pagbaril. Wala ni katiting na pinsala ang naganap. Napakadali lang nitong mabasa. Gaya ng inaasahan, isa itong baril na na-upgrade ng Critical Strike Hammer. Tunay na pambihira ang kapangyarihang ito. Tiyak na walang magiging problema sa super alloy. Iyan lang ang tanging posibleng maging problema. Ito ang baril. Maaari ko bang ibalik ang baril na ito para sa pananaliksi? Sigurado, pero huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko ang mga patakaran mo. Kung makakapagsaliksik at makakabuo tayo ng mas malakas na armas. Iyon ay isang mahalagang pangyayari para sa teknolohiyang militar ng China. Ang mga benepisyong nararapat sa iyo sa oras na iyon. Tiyak na gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Tapos dadalhin ko na lang. Aalis na ako ngayon. Hoy, mag-ingat ka. Wow, mukhang magkakaroon na naman ako ng ibang paraan para kumita ng pera. Ah, ganito pala ang ibig sabihin ng nakahiga ng patat. Sobrang komportable. Binibining Ho, nandito ka ba para bigyan ako ng pera? Ayon sa baril mo, nakabuo kami ng isang bagong uri ng baril at mga bala. Ang saklaw at lakas nito ay higit na nakahihigit sa mga internasyonal na pamantayan. Pumayag ang opisyal na ibigay ang 1% ng kita sa hinaharap mula sa baril na ito. Bilang dibidendo, ibibigay ito sa iyo. Gayunpaman, ang drop rate ay nagbubunga lamang ng 1% na kita. Dapat ay ilang daang bilyon ito. Sapat na iyon para sa akin. Salamat, Binibining Ho. Dapat nga akong magpasalamat pa sa iyo. Mataas ang ani, dekalidad ng mga lahi at ang seryeng ito ng baril. Ang mga benepisyong idinulot nito sa aming pamilya Ho. Madalas na napapansin. Uy Zufan, hulaan mo kung ano ang nakita ko. Bakit ka ba nababalisa, Olong? Nasa aklat na ito ng Kingnang ako. Natagpuan na ang reseta para sa Yanshudan. Tama si Yanshudan, ang aklat na ito ng Kingnang. Hindi lamang nito itinatala ang reseta para sa longevity pill. Itinatala rin nito ang paraan ng pagpino. Kung mapapabuti natin ang pildoras na ito para sa mahabang buhay. Pagkatapos sa mundong ito, walang sakit na hindi na magagamot. Palagi kong iniisip, ang elixir na ito ng mahabang buhay ay umiiral lamang sa mga mito at alamat. Mayroon nga kayang elixir ng immortalidad sa mundong
ito. Nakakita na rin ako ng mga immortal. Bukod dito, ito ay isang reseta lamang. Uy, Jemhu, dahil mayroon ka ng reseta. Nasubukan mo na bang gumawa muna? Wala pa ako niyan. Dahil sa reseta na ito, karamihan sa mga halamang gamot ay nawala na. May reseta pero walang gamot. Kahit ang isang mahusay na kusinero ay hindi makakapagluto ng walang kanin. Hahaha. Bakit mo ako tinitingnan? Xiao Fan, walang ibang makakabili ng mga gamot na ito. Pero kaya mo. Tama ba iyan, Ginoong Wu? Malaki ang tiwala mo sa akin. Alam kong handa kang tulungan ako. Hindi ko ito magagarantiyahan. Pero kaya kong gawin ang lahat. Alam ko na hindi kita pipilitin. Hahaha, 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum. Ginseng na 1,000 taong gulang. Hindi mahirap makuha ang Bezor at mga katulad na sangkap. Pero ang atay ng dragon at apdo ng phoenix ay isang problema. Xiao Fan, gumising ka. Bumangon ka na at kumain. Maraming masasarap na pagkain ang inihanda ni nanay para sa iyo ngayon. Tiyuhin, Nay, paano niyo po nalaman na medyo nanghihina ako nitong mga nakaraang araw? Napapansin kong mukhang malungkot ka nitong mga nakaraang araw. Nakaranas ka ba ng anumang kahirapan? Nako, si Huna naman yan. Binigyan niya ako ng napakahirap na problema sa pagkakataong ito. Ang mga dragon at phoenix ay mga gawa-gawang nilalang mula sa mga alamat. Saan ko siya dapat makuha ng atay ng dragon at apdo ng phoenix? Uy, kahit ano pa ang problema, kailangan muna nating tapusin ang ating pagkain. Nagluto si nanay ng bagong ulam para sa iyo ngayon. Subukan mo. Nay, anong mga bagong putahe? Isang putahe mula sa aming lugar. Tawagin itong dragon at phoenix na nakaharap sa araw. Maganda ang tunog. Saan mo nakuha ang ugat mo sa dragon at phoenix? Haha! Ginagawa ito sa pamamagitan ng paglaga ng ahas at manok ng magkasama. Walang mga dragon o phoenix dito. Sandali lang, mahirap hanapin ang mga dragon at phoenix. Pero hindi ba't maraming ahas at manok? Kung gayon, ang kailangan ko na lang gawin ay maghanap ng apdo ng ahas at atay ng manok. Ayos lang sana iyon. Nay, mahal na mahal kita. Malaking problema ang nalutas mo para sa akin sa pagkakataong ito. Kung mapapaganda natin ito para makagawa ng totoong atay ng dragon at apdo ng phoenix, iyan ay magbibigay ng patuloy na supply ng mga elixir na pampahaba ng buhay. Mas maganda pa ang benta nito kaysa kay Guyuandan. Tagumpay, Little Walo, nahanap mo na ang atay ng dragon at apdo ng phoenix, syempre. Ito ang atay ng dragon at apdo ng phoenix. Hindi ko kailanman inakala na mabubuhay pa ako para makita ang araw na ito. Ang makakita ng gayong banal na bagay, wala akong pinagsisisihan sa pagkamatay ko. Oo Long, hindi ka talaga pwedeng mamatay. Ngayon ay mayroon tayong atay ng dragon at apdo ng phoenix. Inihanda ko na rin ang iba pang mga halamang gamot para sa iyo. Bilisan mo at pinuhin ang longevity elixir. Tama. Babalik ako agad at kukuha ng gamot. Matandang Gu, kapag natapos mo na ang pagsasanay, ipadala mo muna sa akin. Sige, mahal ko. Kahit magtagumpay man o hindi si Init Gu. Hanggat mayroon kang 7 martilyo, pagkatapos ng pag-upgrade, ito ay nagiging isang tunay na pildoras ng halimaw. Ginoong Zeu, 3 araw na lang ang piging ng ikawalong kaarawan ng lolo ko. Lubos naming pahalagahan kung kayo at si Chapor Clean Meat ay makakapagbigay daan sa amin sa pamamagitan ng inyong pagdalo. Bumalik ka at sabihin kay Lolo King. Siguradong dadalo ako. Pero, hindi sanay ang mga magulang ko sa matataong lugar. Hindi sila pumunta. Sa oras na iyon, tiyak na bibigyan ko si Lolo King ng isang malaking sorpresa. Nako, Xiao Fan, nagtagumpay ako. Matagumpay na nagawa ni Matandang Gu ang elixir ng mahabang buhay. Sige, haha. Abala ka sa pagpino ng mga elixir nitong mga nakaraang araw. Nagtrabaho ka ng mabuti, maghugas ka muna ng mukha at magpahinga. Totoo naman, 3 araw na akong hindi naghugas. Little Martillo, ikaw na ang magningning. Ito na ngayon ang tunay na iwat bullet. Naku po, ito ang tunay na elixir ng mahabang buhay. Ginoong Gu, gusto mo bang subukan muna ang isa? Gumamit ako ng atay ng dragon at apdo ng phoenix. Naubos na ang lahat ng uri ng mahahalagang materyales na panggamot. Noon lamang pino ang 2 longevity pills na ito. Ang isa ay nagkakahalaga ng isang malaking halaga. Sayang naman kung ibibigay ko pa ito sa isang matandang katulad ko. Mayroon ako kahit gaano karaming atay ng dragon at apdo ng phoenix hanggat gusto mo. Sayang naman kung hindi. Subukan ng isa. Hoy, magaling haha. Salamat mga bombero. Yedset, ang lasa ay matamis at maluto. Natutunaw sa iyong bibig. Aray, naku hindi. Ako, isang matandang lalaki, ay dapat umalis sa palasyo. Aray. Zhu. Pinapunta ako ni Lolo at personal na sunduin ka para kunin ang mga sigarilyo. Mangyaring maghintay sandali. Yesat, sige na nga, uminom na ako ng longevity pill. Pakiramdam na presko. Naku, sino ka? Paano nangyaring nasa villa ni Zhu iyon? Hindi mo ba ako nakilala? Siya si Matandang Gu. Bakit hindi ako makilala ni Matandang Gu? Ew. Naging bata na naman ako. Haha, gumana ang longevity pill. Tara, pumunta tayo sa handaan ng kaarawan ni Lolo Kin.
Ito ba si Zufan, ang kamakailang sumisikat na bituin ng Bicheng? Sinasabing kayang impluwensyahan nitong si Izo ang pamilyang Ho, ang pamilyang Qin at ang pamilyang Gu. Ang mga tagapagmana ng pamilyang yun ay pawang masunurin at sunod-sunuran. Pero ngayon tila, bata pa lang siya. Ginoong Zhou, kailangan mo pa ba silang yayain na umalis? Nakatakip ang kanilang mga bibig sa kanilang mga katawan, hayaan silang magsalita ng kahit anong gusto nila. Lahat ng mga kagalang-galang na panauhin ng aking pamilyang Ho. Hindi lang ako, ang lolo ko at ang tiyuhin ko. Walang sinuman ang pinapayagang maliitin tayo. Ang paghusga sa tao batay sa kanilang panlabas na anyo ang pinakamalaking pagkakamali mo. Hindi nakakapagtaka na mabilis na nakapasok si Zufan sa pamilyang Ye. Pagiging isang sumisikat na bituin sa mga piling pamilya ng Bicheng. Kaya pala ang ganda niyang bata, inaalagaan ka ng isang matandang babae sa labas. Hindi pa alam ng asawa mo, di ba? Dapat ko ba siyang sabihin? Paano mo nalaman? Alam ko ang higit pa sa mga ito. Alam ko rin kung ano ang ginawa mo kagabi. Dapat ko bang sabihin ito sa lahat? Ang kawalang awa ay dapat itigil kung kinakailangan. Ngayon ang piging ng kaarawan ni matandang Guru Qin. Dapat nating unahin ang kapakanan ng Buddha kaysa sa buhay mismo. Xiao Fan. Maraming salamat sa pagpunta sa handaan ng aking kaarawan. Hindi ba tama lang para sa isang junior na katulad ko na pumunta at batiin ka ng maligayang kaarawan? At nagdala rin ako ng regalo. Dalangin ko ang iyong mabuting kalusugan at mahabang buhay. Naway maging masagana ang Chang'an taon-taon. Sa mga salita ni Xiao Fan, sigurado akong mabubuhay ako hanggang 100. Bakit parang pamilyar ka? Nagkita na ba tayo dati sa isang lugar? Mukhang pamilyar nga. Si Xiao Fan ay anak ng 2 matandang lalaki. Hindi mo man lang nakikilala ang 5 nakatatanda? Siya ay taga-Uzhong. Hindi kita kilala. Tumatanda na ang 2 matandang lalaki at nanlalabo na ang kanilang paningin. Hindi na nga kita makilala. Kilala ko talaga si Wuzong. Pero 70 taong gulang na siya ngayong taon. Pero mukhang nasa early 40s ka pa lang. Ikaw, Wuzong, kailan mo natutunan ang kung fu para mabaliktad ang pagtanda? Ito ay dahil sa magandang relasyon ko kay Xiao Fan. Nakakainggit naman kayong mga to. Ginoong Gu, alam ba ng pamilya mo kung gaano kakapilyo? Suminghal si Zufan, maaari kayang matagumpay na napino ang longevity pill. Tama, anong pildoras para sa mahabang buhay? Nakahanap si matandang Gu ng isang mahalagang reseta. At si Zufan, natagpuan ang mahahalagang halamang gamot sa loob. Mukhang na-master na nila ang elixir ng mahabang buhay. Ito pala ay isang longevity elixir na naiwan ng isang immortal. Isa iyan sa mga mahimalang gamot na kayang magpahaba ng buhay. Listen, kung hindi gumana, uminom ka ba ng kahit anong uri ng longevity pill? Kaya pala naging ganito. Tama iyan. Sabay kaming uminom ng 2 longevity pills ng bata. Kumain ako ng isa. Nabawi niya ang kanyang kabataan mula sa sandaling iyon. Kumusta naman yung isa pa? May isa pa. Ibinigay ko ito kay Lolo Qin bilang resibo. Aray, dapat bang ibahagi ang mga mabubuting bagay? Kumusta naman ito? Hatiin natin si Dan Iwate sa 2 at tig-1 tayong makakakuha ng kalahati. Hindi. Regalo ito galing kay Xiao Fan. Hindi kailangang mag-away ang 2 matanda. Bibigyan kita ng isa pa sa susunod na pagbutihin ko ito. Xiao Fan, totoo ba ang sinabi mo? Siyempre. Ang galing. Naku, ang galing. Maaari ba talaga itong maging isang elixir para sa mahabang buhay? Hindi pa namin nakikita mismo ng aming mga mata ang mga epekto. Paano mo paniniwalaan yan? Matandang Qin. Anong problema, Xiao Fan ngayon? Dalhin mo agad si Old Qin sa banyo. CJ, hindi. Why? Bilis, tulungan mo akong pumunta sa banyo. Anong problema ni Xiao Fan? Ito ang detoxification ng katawan. Sa ganitong paraan lamang maaaring pahabain ng isang tao ang buhay. Xiao Fan, ang longevity elixir mo ay talagang kapakipakinabang. Ito talaga ay isang sertipiko ng pagpapalawig ng buhay. Maaari bang ibenta ang pulisiya sa pagpapalawig ng buhay ni Izu? Handa akong gumastos ng 0 bilyon para makabili ng isa. Handa akong isuko ang buong kayamanan ko. Bilyon-bilyon ang halaga. Lahat para sa isang reseta para sa life extension. Naku sa lahat. Kapag nalikha na ang pangalawang batch ng mga gamot na pampahaba ng buhay, magsasagawa ako ng pampublikong subasta sa Sansi Hall. Lahat ay maaaring pumunta sa Guanling. Mula noon, si Xiao Fan. Tratuhin ka ng pamilyang Bicheng ng mailubos na paggalang. Salamat sa iyong tulong sa Baoji Spring.